Warning, spoilers are present in this podcast. Third World Cinema Club. Okay, guys, welcome to another episode of Third World Cinema Club. I'm John Tawasel from Present Confusion. I'm Princess Kinok of Film Police Reviews. I'm Joel Ferrer from Nowhere. And we have a special guest for today. Please introduce yourself. I'm Victor Villanueva from Cebu. Yay! Applause ka. Papalatsan ka naman! Lechon namin, walang Mang Tomas. Totoo ba? Alam mo, di pa na akin ng Cebu lechon. You should, the best. Kasi masabi mo Parang talaga, sinasabi ng tao yung the best. Cebu Master Race. Pero, Ganun. pero wala Cebu lechon na like parang, never pa napunta Cebu. Tapos, wala akong matitikman dito sa Manila na parang Cebu lechon. The closest Ricos. Pero I even tried yung Ricos dito. Parang, ba't ganito? But this Hindi doesn't, daw, parang hindi siya Cebu Master So, Race pag approved. pumunta ako na Cebu, lahat na makain kong lechon doon, Master Race siya. Di naman, may brands din na kailangan hanapin mo yung Master Race seal of approval. Ano yung... Okay. So may ano kayo doon? Ano yung sa Laguna, buko pa yun? May kulets din kayo doon. Oo. Pero parang kulets for lechon. So, yun yung mga CNT. CNT? Oo. Yung sa Ricos, yung Car, the best yung sa Car. Car? Yun yung pangalan lechon? Car? Hindi, it's a province. Diyan yung sa Patay ng Sesos, doon sila nag-stop over. Kumain sila ng lechon. Talaga? So, yun, super sarap. By the way, si Victor Villanueva po yung director ng Patay na Sesos. Sobrang ganda niya. By the way, si Yun yung Joel, yun yung eye-opener ng comedy, no? Kasi Talaga? hindi kami ni Miko kasi parang nabaliw kami na parang yung lumalabas yun, parang tawa kami pero na-bad trip kami at the same time. Ay, bakit? Kasi maganda, so parang tumaas yung benchmark. Kasi ang benchmark namin before parang, wala masyado eh. Okay lang, mga Big Soto, ganyan. Pero ito kasi parang, tumatawa si Brillante Mendoza kaano namin. Kasi tumatawa si Brillante Mendoza. So parang, katangin na, gusto ko rin mapatawa si Brillante. Kasi syempre napatawa na namin, kami dalawa lang, di ba? Nakakatawa ka, nakakatawa ka rin, well. Pero ito si Brillante tumatawa eh. So, alam mo ba when I was doing that film, as in, di ko alam kung nakakatawa siya kasi ang stressful. Totoo ba? Ang stressful ng shoot na yun kasi palaging tracking. Feeling mo hindi nakakatawa yung naging Lego yung ginagawa nila. Hindi parang spur of the Super moment lang wild. din yun eh, na ay, gawin natin ng gag na to, gano'n. Ako, I feel nakatawa siya. Nasa ano siya? Nasa script siya? Wala. Parang nung nandun na kami sa Dumaguete, hanap ko yun ng Lego dyan. Bakit? Ito? Basta, hanap ko yun ng Lego. So, ganon. So may mga ganung mga moments even yung Ultra Wild, mga spur of the moment na gag. Gusto ko yung Ultra Wild eh. Ako yun first sa akin, hindi ko alam kung ano yung una, pero feeling ko tawa sa Ultra Wild kasi hindi, tamod yung gusto ko pala. Lahat gusto ko yun. Lahat ko gusto. So, kasi nakakagulan kasi alam ko comedy siya, pero hindi ko inaasahan na aabot sa ganun yung humor niya. Pero when I Sobrang was editing it, hindi ko na alam, ano ba ito, nakakatawa ba ito? Ang corny na, gumagano. Baka, I think siguro that's din the problem with doing comedy na editing na hindi mo na alam kung nakakatawa yung jokes, nagland yung Hindi, jokes. kasi naglaland, kasi yung No, humor mo kasi... when I was doing it, yeah. yung editing Although it, dapat paulit-ulit. sanay ka na kasi yung prior film mo, yung My Paranormal yung may Romance. paranormal, yung ultra, yung super hard University. Oo. Parang feeling ko, dun pa lang, parang nandun na yung humor mo eh. Pero yung ganong type of humor, parang ano siya eh, parang very, Cebuano, hindi ko alam yung parang medyo absurd lang. Kasi yung Cebuano medyo mahilig sa absurd or something, kaya... Sa akin, I don't know. sa akin, nag-land siya kasi gusto ko yung Naked Gun. Ayun. Para sa akin, number one yung Naked Gun eh. Big influence when it for comes to me. comedy. Oo. Yun na Naked Gun. Pagdating sa comedy para sa akin, yun yung gusto ko i-achieve one day, makagawa ng ganun. And speaking of my first movie, My Paranormal Romance, yun yung pinaka-first Cinema One originals ko. Oh my God, talaga ba? Oh my God. So, kailan ba nagsimula ang Cinema One original? Well, ang alam ko, 2005 talaga yung nag-start na Cinema One Originals, as in... Sorry, kailangan ko na po na yun. Ang ganda ng segue na yan. Na doon yung mga North Diversion Road, ano pa yun, yung Tinapa, nakalimutan ko yung title, basta something like Napag Anak ng Tinapa ba yun? First Cinema One pala yun. Oo, yun, Okay, napanood ko siya. yung part na yun. And then, ito yung time ng indie films na parang
anong gagawin natin? May ganun pa siyang genre ba to? Nangangapa. Oo, may ganun pa siyang kapay. And I think same year din yun, yung Cinemalaya. First Cinemalaya din. Same year sila. 2005. Same. Oo, which is Wow! doon yung Maximo Oliveros yung Bata taon, 4 lang ako nun. wow. Bata pa rin ako noon, pero parang wow, napaalam Hindi, ako totoo kasi nakakatawa. Parang parang naka-jive ka namin kagad ni Miko, no? Kasi parang lalo pa naging komportable ako sa'yo. Kasi parang may time na may suot ka na na Ash ka, si Ash ka. Tapos meron Cosplay kayong, ka na. si... Naruto. Oo. Hindi, Akatsuki ka. Oo. So parang, okay. Oo. Okay. Oo. Magiging friend ko to. He's one of us, ganun. Parang, magiging Akatsuki ka eh. Oo. So yun, around the same time nagko-cosplay din ako. So hindi ko pa alam anong gusto ko sa buhay. So I think nung like Cinnamon Originals, and then I think from 2005 naging yearly na siya. So ano pakiramdam mo, C1? Like sino sa inyo yung nakapanood ng Yung nandun first na, like year? wala ako doon. Like I mean, buhay na ako noon, pero wala ako nung time na yun eh. Sa observation ko that time, talaga, nangangapa na parang di pa nila alam kung pa-art house ba, pa-genre. Talaga? Like, so, maliit lang siya. I'm sure, hindi alam mo ba ganito. magkanong budget that time? Mga 700,000 lang, ganon. So, mga 2005. So, siguro, over the years, over the years, panahon pa yung mini DV tapes, mga ganon. So, and over the years, I think, nung next sinemuan ko, nung first sinemuan ko was Confessional ni Gerald Tarog. Ako lang yung co-producer niya. Kasi nga pala ako producer. I think nasa YouTube na yung full film. Oo nga, ang weird na nga kasi sabi mo sa akin na parang nasa YouTube para sa producer. Panoorin mo, bilhin mo yung copy namin. wala may DVD siya pero I think I don't know, it's hard to find or something. Pero I think nirelease na ata. Nirelease na ata na legally ng Cinemuan sa YouTube. Although ikaw, alam mo na yung role mo nun. Like for example, ayan ba yung first entrance mo sa filmmaking? Yung co-produce ka? In a way, nangyari lang na co-producer yun kasi si Gerald, nakilala ko siya dati nung gumawa kami ng short film sa Manila. Tumulong na ako kasi this is the time na hindi ko pa alam anong gusto ko sa life. So parang, sige, filmmaking, ganun. Hindi ko nga maisip na mag-direct ako that time eh. So, ginawa namin yung Carpool. Yung Carpool. Nag-second AD ako noon. Sinut namin yun sa... Nag-film ka na nito? Alam mo na, like, kind of, being a second AD. Kasi parang sa Cebu kasi parang ako yung parang pinupuntahan ng mga tao kung mga Cebu stuff na locations, mga ganun. So in a way, naging LM ako, naging PM sa mga shoots sa Cebu. Yung mga Bigfoot, mga ganun na, which is another story. So, yun, si Gerald, naging co-producer lang kasi ako kasi in a way, ako yung service ni Gerald, ako nag-drive sa kanya, doon siya nakatira sa amin. So, ang dami kong pinovide sa shoot na and then yung parang ako is parang just this clueless kid na, wow, filmmaking, sige, gawa tayo. Kamarimi! Kamarimi na jutsu. Technique mo siya rin kita. So, I think it was 2009, nung ginawa namin yung Confessional, and then, siguro 5-man team lang kaming ginawa yun eh, mockumentary style. Oo. 5 lang kami noon. Then, sinunod niya sa Cebu. Kasi yung story How many days? Ay, mga 15 na. Kasi siya eh, ang chill lang ng shoot na yun kasi parang sige, we'll just do one scene today. Parang ganun yung dating eh. So, alam mo yun, yung very I like those days of filmmaking na walang pressure na hindi dapat 20 sequences a day. Tama. Kumbaga, I'm sure parang feeling ko naglalaro lang kayo nila. And wala kaming artista that time. So, may ganung freedom na ginawa yung film. So, yun, and pinasa Cinemuan. And yun, I think nanalo ata Best Picture that year eh. Yung yung time na yun. And then I think the films were only like 4, I think, mga 5. Mga 5 lang yata. Mga ganun lang. Napanood ka ba nun? Ganun lang ka-konti. Hindi pa. Napanood ko yung mga 2005 Cinema One films nung lumabas na sila sa DVD. Eventually na. So, Northern version, Confession. And I think, nag-grow yung, Cinema One originals over the years, over the decade na, yun, like, siguro nag-evolve na siya in a way na mas, sa observation ko, mas pa-genre ang dating niya, mas, there's that commercial appeal. And I think it's because of, yung hit na, dating Call Tadhana, 2015, I think. Actually, siya, para sa akin, siya, feeling ko siya yung biggest C1 eh. Tadhana talaga. I think. Lalo na siya yung nag-set from the coming years ng mga pelikula. Even kasi ako I came in after a year ng Tadhana.
Tapos nagpipitch ako nun. Naghanap sila ng tadhana. Although hindi sila naghanap sila, at the same time ayaw nila ng tadhana. Like parang the year after, alam ko, syempre habang nagpipitch ka. So syempre may mga mag-usap-usap din sila at the same time. Tapos nung time na yun, tawa sila ng tawa kasi lahat ng tao, two people na it's either nagsusurf, nagbabike, or nasa jeep naman. So iba-ibang version ng tadhana nila. Kasi parang feeling ko, ang laki ng ginawa niyang, kumbaga, hindi lang crack yung ginawa niya, kumbaga parang na-mold niya yung somehow. Parang game changer. Game changer talaga yung tadhana. Ako kasi, nung pinanood ko siya, kasi up until that time, syempre, pinamaganda yata nito na Tadhana. Sa akin, yung 6 degrees. Yung parang 2 six- years before siya nung Ano yun, in love ako kabatch sa- ko yun sa 6 degrees of separation from Lea Contado. Talaga? Oo. Alam mo kung bakit? 2011 Kasi pa ginawa na. kong date yung films niyo eh. Ay. Pang-date ko siya. Filmmaker ako. Nanonood ako ng indie films eh. I will impress them. So parang, hindi ko kilala yan, pero... Oh no, art house. Sa UP ko pinanood yung pelikula mo. Sa UP ko pinanood. Tapos para pinanood ko doon, saka yung... So yun. Yung mga napanood ko. Yun, I think batch ko yung Lilia Contapay noong 2011. So parang I think ang maganda nung sa Cinema One is parang maraming siyang talents na discover, I think. Na tawag nito na especially from the regions like I think first movie ni Remton Zozola was Cinema One Original Sins, yung Damgo ni Leteria, yung one take na film. Which is, I think ever since din nung Damgo ni Leteria, every year may either Cebuano or regional na entry na sa lineup nung kaya parang I applaud Cinema One na may ganun siyang effort to discover voices from the region. Actually, kaya din siguro exciting. I mean, pag tinignan mo sila, pag hindi ka familiar, alas okay, pag independent films. Oo. Pero pag when you talk about, for example, C1 compared to other, tao dito, film festivals. Sa akin lang, personally, I get a bit more excited pag I don't know why. Siguro mas accessible ba yung word para yung mga, like the films yung mga pelikula na kumbaga kinikater nila or parang yung programming siguro ni there was a buzzword na sinasabi na narinig ko dati from people when they describe Cinema One Originals. It's edgy or cutting edge. May ganun siyang dating that kind of difference. It applies naman, no? Ha? Feeling mo, it applies. I think kasi tingin mo ba for example something like Blue Bustamante parang very may dating siya na very kakaiba na ganon na parang it's I don't know, it's kind of hard to imagine kung nasa Cinemalaya siya or something, so may ganun Totoo. May ganun siyang appeal. Ako kasi parang pangarap ko kaya gusto rin mag-Cinemalaya one day kasi nga parang feeling ko yung type of films na ginagawa ko parang hindi siya Cinemalaya. Yun din, naisip ko rin yun na parang di ba? ano pa ang pang Cinemalaya? Ano ba pang Cinemalaya? Pag naisip ko Cinemalaya kasi well, the setting. Setting, may diba? social issue na. parang siguro si Sinag, di ba puro social realism siya. Parang kailangan may aktivista. May kanya-kanya silang tone na Totoo. to the point na ma-identify mo kung kaninong festival to. Tama. Based sa pagkapanood mo sa kanya. Fun fact, almost sana may Cinemalaya ako a few years ago, pero na-fire ako. Haha, pero ibang chismis na yun. Mute pa natin. Papas pa natin. Pag-off natin sa podcast. Pero, for the audience, once in a while, i-off namin yung mga mics natin. Siguro for Off mic. off mic muna. Coffee tone, yung Kasi kailangan namin mang backstab for a bit. backstab mo. Kasi matagal tayo hindi nagkita-kita. So parang hindi lang backstab, pero may mga recurring issues kami na parang gusto pag-usapan. It's more of civil discussion. Civil discussion to talk about mga inhibitions. Inhibitions, diba? Release, ganun. But, yun, going back sa Cinemalaya, saludo din ako kay Sir Ronald Arguelles kasi yun nga, may effort siya to find talaga ng mga directors. Kasi I remember nung nagsimula pa yung Cinema One Originals, nung nakita ni Sir Ronald yung Carpool, in-approach niya sila, Gerald, uy,
mag-submit kayo sa sa Cinemuan, ganun. And then, nung nakita niyo yung short film ni Remton, mag-submit ka sa Cinemuan Original. Very active na ganun kind pa siya. Oo, nung sa simula. Although, paano ang competition? For example, di ba, so being ikaw, being ako producer dun sa Confessionals, paano yung pitching process dati compared sa ngayon? Ay, wala ako ng pitching ng time na yun eh. Sinabi lang sa akin nila, Ruel at ni Gerald sa akin na ito yung gusto nila, ganun-ganun. Pero may pitching. May pitching, oo. I remember nung nag-pitch ako, I think, first time ako nag-pitch sa Cinemuan Originals, mga 2010, ganun. Kasabay ko si Remton. So, nag-pitch ako as a producer lang. Kasi may material yung friend ko taga Cebu. Ako daw yung gusto niya mag-pitch for him. So, nung pinitch ko, nagulat silang lahat kasi tawang-tawa sila sa akin at sa energy. And then silang lahat, sino to? Saan galing to? Ganun silang lahat sa akin eh. Na parang, I think doon ako nakilala ng panel. And then when it came daw sa deliberation, almost na sana ako makuha over ni Remton. Pero parang, uy, producer lang si Victor niyan ha. Parang, yung nakita nyo, yung nakita nyo, hindi lalabas yan sa pelikula kasi hindi siya yung director. And I think around that time din, napaisip na ako, what if I try kaya mag-direct? Kaya, ayun. 2010 to. Oo. Although alam mo, nakakatawa. Yung mga first pitch ko with them, alam mo unang sinabi lang sa akin? Ano? Victor Villanueva. Ha? May ganun? Oo. Oo. Alam sure, hindi mo ba alam yun? Parang si Jinky Laurel, nagsabi si Lily. Oo. Basta parang tinuturo nila, Victor Villanueva. Parang akala nila parang second draft mo yata ako or something. Parang, as in, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil clean look ako nung time. Or baka bigote, hindi ko alam. Siguro, ewan ko. Ay, hindi ko alam yan So, siguro yung sabi sa akin, kasi yung unang sinabi nila sa akin, pumasok ako. Oo. Victor Villanueva, nandito na naman. Hindi pa alam ko, hindi pa kita kilala nung time na yun. Oo. So, Joel Ferrer, no? Joel Ferrer. Who's this Victor? Ganun, Victor, uy. No, siguro may rivalry tayo that time, no? Oo nga, parang, tapos nakita ko yung patay na siya. Kabigayan na yun lang to. Uy, friends na tayo before patay na siya. Okay, tayo. So, ayun, yun yung beginnings ng Cinema One, I think over a decade na develop siya. I mean, siguro... It's been how long, Cineman? 15 years. 15 years. 15 years na. So, and yun, parang I think over a decade na-develop kung ano talaga siya. And I think, I remember talaga nung early days ng Cinemuan Originals, parang di pa gets na matao ano siya. Like, ang konti ng nanonood or something. Ngayon, masaya siya kasi ang active na ng people na manood, like inaabangan na siya. Nakakatuwa nga ngayon. Kumbaga, I mean, hindi naman ako ginawa talaga. Ako, I started dito sa business to parang, I think, siguro nasa 2013, 2012. May traction na yung audience nun. Pero matutuwa ka lalo kasi ngayon, compared even to like 6 years ago, parang malayo na yun na puntahan niya eh. Oo. Kasi ako, I started watching mga 2011. Punta kami Cinemalaya, 2010. And during that time, konti lang yung who talks about films, like mga... Totoo. Mga... Like, hahanapin mo pa actively dapat Like, siguro yung Damgo Nelteria ni Remton, if it weren't for Richard Bulisay, who made a blog about it, siguro hindi siya pansinin ng mga tao that time. Kaya when people saw that blog daw na chinampion niya yung Eleuteria, maraming naging curious. Pero ngayon, parang active na yung mga tao ngayon to talk about films. Masaya siya na Feeling ko in the next 5 years, iba pa yung, parang feeling ko better than today. Kasi ngayon sa akin, maganda na environment din ng filmmakers eh. Oo, maraming pag-usapan. Maganda yung venue ngayon, like maganda, buti na lang yung may mga C1, yung Tokyo Cinema, Cinemalaya, Sinag. Dati, siguro 3 cinemas lang ata yung Cinemuan Originals eh. Totoo. Konti lang Kasi may nagkwento saan sila, I don't know, ginamit sila Mads Andreas. For example, pa nagkwentuhan kami last time. Kasama kami last time. Tapos nakikwento niya, iba yung, like yung paano nila June when they were starting, nila R.A. Rivera. Ngayon, kasi dati daw, parang totoo daw yung nilalangaw. Ganun talaga, wala. Tapos alam mo yun, gusto mo lang ilabas yung pelikula mo kasi parang gusto mo lang ilabas, pero you're not expecting yung audience, yung return. So para pag alam mo, meron kang mga 6 na tao na nanonood ng pelikula, parang
proud ka na nun. Oo. Happy na yun. Na, ano. Oo. So Okay parang ka hindi ko na. ma-imagine ngayon kasi iba na yung ngayon eh. Iba na yung level Actually, of curiosity ng tao sa independent. Nagulat nga ako na may ano kami, screening sa SM Manila. Siguro may nagsabi sa akin, at least mga 20 daw nandoon or something. Pero I mean, okay na yun compared sa dati na isa lang, dalawa. Ganun. So, Pero di ba yung nung napi-PPC Patay na si Jesus, may mga sold out na crowds, di ba? Oo. As in, surprising kami doon. ano yung reaction mo dun sa parang very warm reception dun sa Patay na si Jesus nung nare-release siya Sa PPP. Sa PPP. Ay, alam mo ba na ready na kami handa na kami sa mga post na please save Patay na si Jesus. Agad Save Jesus! Save Jesus! Hashtag Save Resurrect Jesus! Ganyan. Parang hindi kami confident. Kasi we only had like a few cinemas. Alam mo yun. So before nung lumabas yung pelikula mo, hindi ka confident? Hindi. Kasi, Feeling mo hindi siya as funny as it seems? oo. Parang, Talaga? alam mo ba, nag-isip na ako ng ibang career that time na parang siguro ito yung last film ko. Gumagano na ako eh. Ano you call it? So parang, Talaga? ang daming, the insecurity level was off the roof. Hindi, pero totoo naman. Kasi if Na, you've ano. edited, Oo. if you've edited like para mga 30, 35. Kasi, yung kasama na, I was introduced kay Dustin, yung director ng Utopia last time. Tapos, we were talking about, kasi funny yung film niya. Tapos parang he wasn't expecting na, alam mo, kasi alam niya it would be funny, pero kaka-edit, feeling niya hindi na funny, so kinakabahan na rin siya. Kasi ako, I have the same feeling din before maglabas. Pag maglalabas ka ng pelikula, may anxiety ka. Oo. Dahil hindi mo alam na, ano reception ng tao dito? Kasi parang feeling ko, kasi tama yung sabi mo, kasi ako feeling ko, baka last film ko na to. It's either last film ko na to, parang, magagawin lang ako siguro next time. Tayo lang ba natatawa nito? Alam mo yun? Oo, di ba? Editing na. Ano ngayon kung gumawa ko ng kung pangit ng film, alam mo yun, basta masabi ko, alam mo yun. Oo. Next year, gagawa mo na ako mas maganda siguro dito. Alam mo yung, Oo. may anxiety ka as filmmakers. Naalala ko talaga yung sa yung sa Jesus na yung kabaong scene, spoiler alert, yung sa kabaong scene, sa edit, ganoon kami, ano ba to? Delete na kaya natin tong scene na to. Kasi hindi kami sure na kung offensive ba or something or nakakatawa. So nung parang iba pala kung sa big screen, no? Yung pag-smash ng coffin, parang ang lakas ng tawa. So parang ganun pala yung effect. Pero hindi mo talaga ma-anticipate sa editing eh. Nakakainis yung part din eh. Kasi parang napanood ko siya ulit, di ba? Oo. Parang sa big screen, tapos yung sa Small screen. Sabi ko, same level nung natawa ako nung una. Na parang, ay, siguro drama na tong part ito kasi punerarya, ganyan. Tangin na namatay mo. Lalaglag yung ano. Meron bang sorry, gusto ko siya para mga twice ko na siya pa. Gusto ko siya panoorin ulit eh. May ano ka ba? Off natin. Sa Video City. We're still finding a home for Patay na si Jesus. Really? We're still, I don't know kung which streaming site siya or something. But siguro kung DVD baka di na talaga kasi wala talaga Wala na nagbibigay. nagbibigay Wala na DVD. nagbibigay. Nakakita na ba kayo recently ng Astrovision? Ay, Wala na. Sobrang As rare in, na eh. Oo. Dati, alam mo, itong maginhawa dati, ang dami. Kasi member ako ng Video City, ng Aka Video, saka ng Blockbuster dyan sa Ba't pauso tayo ng pa-vintage na release natin on VHS, yung mga pelikula natin. Diba? Gusto ko mga laser dish, no? Oo, pa-vintage tayo. Kasi nung bata ko, yun yung Mahirap panuorin, di ba? Dati hindi ko nabutan yung laser kasi nag-Betamax ako VHS. Pero, dati kasi parang, alam mo yung Aga, Loves Aka. Oo. Oo. Wala ako. Tapos yun yung poster niya, parang may hawak na laser disc, saka mga beta, saka VHS. Oo. Wala, hindi ako napanood dati ng... Try nyo kaya. Pero sabi ni Restoration, siya kasi tinanong ko kung may DVDs. Kasi parang sabi ko, wala nang DVDs na pinapalabas. Bibili sana ako ganyan. Wala na doon nagagawa dito. Although parang gusto ko pa Sa naman ibang umabot sa bansa level na siguro gano'n ng pwede. bata ako. Na parang, alam mo, parang iba sa... Yung makita mo yung sarili mo DVD, may likod siya. Oo. Or release kayo, kaya kayo parang, yung sobrang vintage na ano. Yung ganun, yung dituklap pa yung ano. Yung cassette, ganun na. Or, I don't know, Blu-ray? Ganun na ba? Ang hirap ng Blu-ray. Pero, ako, bumili ako ng DVD ng Kusina Kings. As in, Wow! Parang, ay, wow, first time ako makaano ng DVD ng pelikula. Meron ka. Pero yun ang cam rep. So, yung Camry po. Biktima ng sarili mo. Ikaw ba yung ano? practice my physical media na gano'n. Kasi even sa CDR King, wala na nagbebenta ng CD case eh. Wala.
Teka, palakpakan naman natin si Joel kasi nasa Netflix na yung Oo, Yes! Elise. Release na ulit. Pumalakpak din ako, pumalakpak. yung mga friends ko, tinatag ako na pinapanood nila. Galing mo doon. Kina-capture nila yung eksena ko. Nag-acting ako sa Elise. Oo nga. Sobrang happy ako sa iyo doon. Like ikaw para fuck. Kasi naisip kita, parang ikaw yung third choice di ba? Kasi, tapos ako parang, bakit hindi ko ba naisip si Victor? Kasi nauna pa, supposedly Peterson and Pam Reyes yan Tapos sabi ko, hindi sila pwede, parang wala na ako maisip. Bakit nga ba hindi ko naisip si Victor? Ikaw yung nandun ever since Then I feel so special kasi nung may service ako para lang sa akin. Ganun. Papunta sa Lokra, ganun. Layo kasi, no? Oo. Sa Bulacan, Bulacan. So parang, ay, wow. Laki siguro ng role ko, ganun ako Pero di pa rin ako bayad. Wala, ang weirdo, no? Oo. Hanggang ngayon? Oo. Pero okay lang, for Joel naman yun. Thank you. Minsan, bayaran naman ako. Oo, lumabas na sa Netflix. Di ba? Bumili ka na rin DVD. Wala. VHS nga, release mo sa VHS ang Elise. Hindi, gumawa na tayo ng parang compendium ng mga works natin nila, Migo. Tapos, as in, peke natin ilabas para... I-box set nyo, no? Box set, di ba? We shall call it the worst. The worst comedies. The worst. Yung parang shoot tayo ng viral video na dadaan si Michael Red na, still doing comedy. Tapos ikaw parang hinata ka na ni Michael. Oo. Let's go, Vic. Oo. But I'm with them. It's just a dream. Dilemma. Like a lucid dream. Tapos alis na kayo. We're left with comedy. Still going with punchlines, I guess. Diba? Parang wala ka bang, hindi ka ba makapagkwento na may magandang storytelling? Kailangan ba magpatawa once in a while? Dapat poignancy, di ba? Let's talk about Lucy. Alam mo yung Lucy, sa akin, sobrang, ko sa kanya. Kasi parang ako, kasi may group tayo sa YouTube YouTube. Sa Facebook Tapos parang, comedy group siya di ba? Tayo nila, Mick, Miko. Tapos, gusto ko na namin si Pain kasi parang, hindi na siya comedy. May Evict na. Although sa akin, yun yung number one na gusto ko panoorin ngayong C1. Kasi, hindi kita nakikita doing films like that. So, paano nag-come about yung Lucid? Lucid is, for context sake, it's my comeback film sa Cinnamon Originals after 2011. So, paano ba na? Classmate ko kasi yung sister ni Tonet, Hadaone, si Nats. Classmate ko siya sa Ricky Lee workshop. And then meron siya dinedevelop na script that time. And I think sinabit niya sa Cinnamon Originals. And ang nilagay niyang director, ako. So parang nagulat ako, bakit ako sa parang nakita mo naman yung filmography ko, di ba? Na puro patawa. Pero sabi niya, gusto ko ikaw yung mag-direct or something. Kita ko naman yung Jan and Martian, kaya mo naman yung fantasy, gano'n. Then ako naman parang, sige na nga, sige, I'll take this as a challenge. And siguro pitch lang din naman, hindi naman tayo sure kung matatanggap siya. So, ayun, nung pag-pitch, ang saya ng pitch, nagjo-joke pa rin ako na parang, ang soundtrack nito, Lucid Balasi. Lucid Balasi. Saka si Lupilo, si artista, mga sinusero, no? Yung peg nito, Lucid and Aya, gano'n na. Lucid and Aya, ganda. Gano'n lang yung pitch, yung parang, parang fun lang, gano'n. So parang, sige na, tingnan, if matanggap, okay, sige. Then, sige, I'll figure it out, siguro by then. Then, siguro, a few days later, nung pinost na, natanggap, gumanon ako, paano to? So parang, nag-usap kami ng writer kung ano yung gusto niya. So parang, gusto niya ng ganitong tone or something. And then, binasa ko na yung script na matagal. Pero nung paganoon ako na, it's about, ang lalim niya is, parang, it says something about mental health. Yung parang ako is, parang hirap nito Nung paganoon ako, na parang, inisip ko kung paano siya gawin. So, nag-research ako, I talked to my psychiatrist, mga ganun. So, I took it as a challenge na lang to do something different na that time. And I think nagka-timing din na namatay yung dad ko. So, parang lumabas lang siya instinctively yung yung naramdaman, ganun or something. So,
ayun, and then, So, hindi naman siya stretch para gawin mo. ay, super stretch siya. As in, siguro hindi, parang on set, hindi ko talaga alam anong ginagawa ko. Yung parang super anxiety ako na tama ba to? Am I representing this right? May ganun siyang feeling when I was doing it. And aside from that, yung budget. So, doon ko na, shit, ang hirap para gumawa ng ganitong kind of film. Kasi pag when you, parang, ako I haven't read the script, pero kung titingnan mo yung script sa script-wise, feeling ko very ambitious yung... Oh, like, siguro, nag-ready na ako noon na, sige, ambitious, sige, cut down na tayo. Sa hanggang saan kaya. But when we were starting shooting na, shit, ang dami palang challenges na kailangan ko i-hurdle, yung mga cut-off, yung mga, tawag nito, yung logistical concerns, yung mga ganun. So, parang I keep on problem solving every time sa set. Kaya, ang hirap niya. Siguro, ang pinanghugutan ko na lang na, I hope na, ito sa compromise na to, gusto ko lang at the end of the film may maramdaman sila. Doon ako kumakapit na may sinabi sa akin ni Jade Castro yan dati na when you're making a film, sometimes you have this visual on your head na whatever you do, kailangan dumating ka sa gunong visual na gusto mo. And for me, it was the ending ng film na kailangan ko umabot na justified na dumating ako sa visual na yun. Kaya doon ako, alam mo yung parang kung sa Zelda yan, nakaka-stamina ka na or something, kapit ka lang until na makita mo na sa bumitaw ka na. Oo, na So, naka-arrive naman, pero ang stamina bar ko very low na or something. So, may ganung challenges Pero, na I kind of wish na I had more time and budget para makapaglaro How many ko shooting siya. days? 6.5. Wow, 6.5? di ba? Oo. So, parang ang hirap, di ba? Originally, naka-peg sa 10, naging 9, naging 6. Yun, budgets. Budget is always a concern sa Yeah. So, ayun. Pero I'm glad naman how it turned out. And na somehow Sa reception niya, okay yung reception niya. I think laking tulong din sa producers ko na si Tonet, si Dan na hinanapan talaga, tinulungan talaga ako along the way. Si Moira, kinuha ko rin si Moira as consultant kasi si Moira may insight siya na sa pelikula. I mean, when it making the film, mayroon siyang third person view sa film. So, parang nakatulong siya sa pagbuo ng kwento. So, kasi I knew na from the start na mahirap siya na subject matter, yung ganun. So, yun, we had a psychiatrist na consultant kung paano gawin, Kaya nagulat nga ako na parang marami nagsasabi na harmful but walang trigger warning. Pero gumanon ako sa psychiatrist, maglagay ba tayo ng trigger warning? Hindi ko maglagay ka, mas malalo sila matrigger. Ganun daw. So, parang, May point. So Psychologically, parang trigger din siya. Na parang sinasabi niya, the people who are saying those are somehow they're just concerned naman for the yung how do you call this affected sa ganun. Pero ang good thing daw sa pelikula is yung mga depressed na person, they were able to relate na they felt they were seen. They felt na parang may ganung kwento, may ganung pinagdaanan. So somehow nakarelate and somehow it could help create a discussion. Kasi ang dami naman yung importante yung after the film is yung may kayo eh. Kasi ang polarizing ng reviews ko sometimes na pero ni-retweet ko pa rin. Parang Death Stranding. This is my Death Stranding, di ba? Ni Direct Hideo Kojima. Victor Villanueva game. Hideo Kojima na Pilipinas eh. So, parang pero na-appreciate ko. I like the discussion so far. And I think, sabi ng psychiatrist, I think yan yung good effect na maganda yung sobrang ganda ng portrayal din ni Alessandra eh. Oo, galing niya, no? Galing ni Alex. Ako sobrang, pinapanood ko siya, parang nadala ako din ng character niya. Even very, di ba, parang very bleak yung atmosphere. Parang hindi ko siya naramdaman na parang I got bored. Pinapanood ko siya, parang I'm always curious. Alam mo ba nung nag-shoot ako, yung parang I have this impulse na ikat ko na ba? Parang kasi may mga long take, ikat ko na ba? Mag-coverage na ba ako? May mga ganun akong na hindi ko Pinigilan mo? Pinigilan ko. Nag-restraint na ako na ganun na kasi kung comedy. Iba siya, no? Oo, so parang limit lang ako na ganitong angles, ganun. So, and then si Alex, gusto ko kay Alex kasi yun nga, nagbabasa siya, she talks about the character. So, ang daming input from her. Oo, di ba? Rare na yung ganun, no? Parang people na parang
nire-respect nila yung actors who really respect yung characters nila. Kasi respect in such a way na they want to know their characters din as much as anyone else. Na, alam nila when they arrive on that day, alam nila saan galing yung characters, anong pinanggalingan, hugot niya. So, nakaka-excite. Kaya I like actors like those. And si JM din, ganun si JM, nag-dedicated siya. And parang gumawa na siya ng sarili niyang spin sa character niya. Kaya, ganun. Kaya I appreciate actors. Kasi sometimes may actors na tawag nito na hindi nagbabasa, I think. So, kailangan mo pa i-remind. So, reserve natin yan. 15-minute break natin. It's not a bad thing. I mean, it's understandable. It's understandable. Pero mas nakaka-excite lang yung tao na nag-dedicate, nag-effort sa material. Ito. Kasi mas nakaka-excite mag-shoot, no? Pag ganun. Pag lalo na pag nakita mo, pag yung... Kasi normally, ikaw as director, ikaw yung dedicated doon. Pero when you see some people sa set na parang as dedicated as you, lalo kang sisipagin. Oo. Kaya miss ko si Chai eh. Ganon si Chai eh. Ang dami niyang tanong na I'm sure. Ang dami niyang tanong na, ba't ganito parang... Nagtanong ba siya kung ano pinaghuhugutan sa wild screen? Sa ultra wild? Sinabi ko lang, nakita mo to sa TV, inutang mo, ganito yung character mo. See, game naman siya. Gusto ko yung katawisan niya, parang tuloy-tuloy na. Hindi ko makakalimutan yun. And si Chai gets na niya ako. Ang humor. Oo, gumagano siya. Ay, sige, very Victor to eh. See, talaga? Wala, kumbaga, sa'yo, yung, kunyari, for example, yung patay na si Jesus. I mean, kumbaga, going back to, kumbaga, not to digress, pero, pag pupasok ka sa set, di ba, sa Lucid, pupasok ka doon na may atmosphere na kayo na sinusunod, tas alam na ni Alessandra. Sa patay na si Jesus, ikaw, on doing comedy, na which, kumbaga, mas nature mo, alam na nila kung saan ka nanggagaling, humor-wise. Oo. I think, sa mga actors ko na nakatrabaho ko, even sa Jan and Martian, para alam na nila alam na nila kung ano yung nahabol. Which is, sa I1, panoorin yun. Yes. Proud din ako sa Jan and Martian eh. Pero yeah, parang may alam na sila. Siguro, si Jacqueline ang sort of, hindi pa niya alam sino ako. So, we have a lot of discussion on how to go about it, and then yung difficulty niya sa Bisaya. So, siya yung parang, how do you call this, mas kinakausap ko about kung bakit ganito, yung context, yung mga ganon. So, and si Jacqueline Jose din, ang style niya is instinctive acting siya. Parang hindi niya binabasa yung script until siguro a few days before the shoot kasi ayaw niya magbabad sa character for a long time. Gusto niya kung ano yung maramdaman niya right there and there, ilabas niya. Instinctive, ganon. So parang lagi niya sinasabi, it's either you have it or not. Parang ganon. So, So ganun style ni Jacqueline. So paano yung adjustment mo from doing all those? I mean, yung huli mong ginawa ba, pero na-shoot is di ba yung Jan and Martian, di ba? So mataas yung humor niya eh. As in, very much comedy siya eh. Tapos parang going to Lucid, ngayon yung next mo na shooting Lucid, ano yung adjustments mo sa kanya? Tone talaga. And yung iba, sobrang bleak ng pelikula. Kasi natawa, hindi ako natawa, pero naggulat ako. Si Miko kasama ko niyan. Nanood kami. So, pinapanood namin siya. Alam ko na, simula pa lang, first shots mo pa lang, alam ko na iba to. Kaya try ko tatanggalin kasi feeling ko pang ikaw gumawa, feeling ko magpapatawa ka eventually, pero wala eh. Well, may patawa doon, yung sumayaw sila, pero yung remnants lang na In fairness kay Bob G. Bailey, happy ako na na-nominate siya for the role. For Best Supporting Actor. Actually, marami nagsasabi na sila yung gusto na character niya eh. Kasi parang, marami din nagsasabi, ako daw yun, nag-manifest yung ako doon, na parang bleak to na pelikula na saan si Victor, lumabas daw kay Bob, yung sa antics niya, ganun. So parang, yun ang hirap ng adjustment, ang hirap ng paghanap ng tone, as in, I was always anxious, very careful, kung paano yung eksena na gawin siya, ganun. Pero siguro the good thing, when I saw Alex do it, parang nakarelate ako kaagad sa kanya na, shit, ganyan ako when I was feeling down. Ganyan ako when I lost my dad. Mga ganong feeling. So parang
parang siguro nag-rub off na lang sa kanya yung yung feelings na yun. I think siguro yan yung magic ng filmmaking, no? Na parang may ma-transmute ka na feeling or something na Totoo. na hindi mo namalayan Not na. just sa audience, pati people you work with. Oo, so parang may ganun siyang may ganun siyang magic, I think, na siguro hindi ko pa nakikita while I was shooting it. Siguro na-feel ko na, pero pag buo, until makita mo siya entirely, shit, ganun pala siya, no? So may ganun siyang And I think nakatulong din yung sa music and then sa sound design, as in very crucial. So yun, as in ang dami kong pinagdaan ng compromise, pero I'm glad how it turned out kasi yun nga, may naramdaman yung tao and people were talking about it na Vic, if kung kunyari meron kang unlimited na budget or at least malaki-laking budget, parang Hollywood level budget, ano yung gusto mo sanang gawin sa Lucid na hindi mo nagawa sa Inception na, ganun na. Magpaprika na tayo. Ano ba? Sabi mo Hollywood eh. Mas mind-bending pa sana, mga weirdness. Actually, may Si Rachel Weisz na yung artista mo. gusto ko sana i-follow pa sana yung paghanap ni Savvy sa real world, mga ganun. Pero marami na naputol mga ganun. So, gusto ko sana i-expand yun. Gusto ko sana puntahan pa yung death, may death aspect death stranding, ganun sa film. Pero, Filipino, Hideo Kojima. Did you wreck it? Ganun na. So, maraming gusto ko pa sana explore, pero yun nga, wala. Siguro, mas mind-bending pa sana, mas weird, mas may ganung pangyayari. Although kasi maganda, siguro, hindi rin kasi manood ng C1 kasi alam mo pinagdadaanan ng mga kapwa filmmakers. Na parang, alam mo, may compromise yung pero feeling ko yun din yung isang charm niya For example, kunyari, before yung ginawa ko yung Baka Siguro Yata, 2013 siya, Cinema One. Tapos, before nun, siguro coming from may prior film na mas mababa yung budget. Yung sa C1, parang feeling ko malaki na yung budget, pero alam kong may compromisation pa rin siya. So, kunyari, yung Baka Siguro Yata, ako, sinet ko siya na ganun. Kasi, di ba, nung time na yun, pinapili ako, ano ba gagawin mo? Yung Elise o yung Baka Siguro Yata? Tapos, nung time na yun, nag-pitch ka, di ba? Oo, dalawa, pinitch ko. Parang for Elise pa siya. Alam ko magka-compromise ako sa pareho, pero ang pinili ko yung, sige, Baka Siguro Yata na lang. Alam ko magka-compromise ako. Bakit? Unsum yun, Unsum siya, pero at least hindi siya period. Hindi ako bibili na sa, alam mo Tapos, feeling ko, gusto ko mag-C1 kasi alam ko fun yung, Elise kasi very personal siya Pero yung C1 kasi alam ko naghanap sila ng content na parang feeling ko, gusto ko, I'm trying to make my name din sa industry ng time na yan. Kasi, alam ko yung C1 kasi siya yung, actually, festival na name maker siya Alam mo, dali ka niya sa mapa Kasi if people ask me, saan kaya ako magkapasa? Alam mo, parang may pros and cons lahat ng mga festivals. Pero sabi ko, feeling ko, pag nag-C1 ka, feeling ko mas lalabas ka Oo. Maganda yung C1 kasi parang in a way gawin kang star. In a way. Tsaka kasi may channel. Dati naalala ko talaga na yung nanay ko, very excited, tinawag, uy, nasa Star Studio Magazine, ha? Gumana na po. Parang hindi ako legit until nakita niya sa ganun. O until nakita niya sa TV, uy, pangalan mo na sa TV. So parang, okay. So, nagpapalegitimize siya. Totoo, di ba? Oo. Naalala ko, noong 2012, naman ako, yung audience choice. So, pinanood ko hindi ko napanood yung Catnip. Tapos, ang pinili ko pa nga, si Pascalina. Gusto ko yan, Pascalina. Gusto ko yung Pascalina. Gusto ko yung Pascalina. Parang ako lang nag-nominate doon. Lahat sila, parang weird yan, kumakain ng rabbit. Parang, bakit naman? Yung sa dulo, yung tumigay si Sobrang gusto ko yun. Okay kaya yun. Tapos parang nakita ko Best film nga. gusto sa akin. Tama yung range dyan. Parang, andun kasi yung Palitan ba yun? Basta may movie dun Palitan. Tapos, yung si Alex Medina ba, I think. Palitan ba? basta si Jason Paul Alex Mara Medina Lopez. yun. Mara Ano yun? Lopez. Si Ay, Ato And Bautista. sa Bautista. Tapos si din, sino ba yun? Si Erich Gonzalez. Si Mariposa. Galing na dun So, kung ganun. 2012. 2012. Ganda naman. Lakas ang lineup na yun Yung ba't BSY yung pinili mo? Kasi unsum siya and then naisip ko na kung ano yung challenges mo doon. Kasi sa Lucid,
I have to do that fantastical element. Tama. Pero I mean, it's not to underestimate her or something, pero since ensemble siya, it's just people interacting. Ano kaya yung challenges? Feeling ko, I guess parang if compare, kunyari, ikaw, naisip mo yan, di ba? Oo. 2019, Joel Ferrer. Yung 2012, Joel Ferrer kasi, parang, kung tanga na ako ngayon, mas tanga pa ako nun. Ah, okay. I know the feeling. Ay, parang, gusto ko pa, Although, ako, I wasn't thinking na parang I'm gonna get actors for this. Gusto ko lang, gusto ko kumuha ng mga tao na hindi kilala. Kaya rin si Dino Pastrana kinuha ko ng time na yun. Kasi, nung time na yun, ganito ako mag-isip dati. Gusto kong kumuha ng actor na hindi ma-associate with anything else. For example, if you watch a Sarah G movie, panonood ka ng pelikula ng Sarah, anong pelikula? Si Sarah Geronimo na pelikula. I mean, barati mo siya maisip as Sarah Geronimo even watching it. So, like, for example, if they cast Superman, di ba? They cast Superman na hindi masyadong name. Kasi parang hindi ma-associate sa iba. So, gusto ko ng ganun before. So, alam ko na kukunin ko hindi yung the biggest names for the lead, ha? Tapos, I guess gusto ko yung gusto ko lang gumawa ng pelikula na parang ako lang, alam mo yun, just being pa-personal. At least is ako, pero yung baka siguro yata is kasi, parang nilalabas ko rin yung kung paano ako as... A director? Siguro, yung films na I make, kasi ano yun so former film ko yun eh. So parang feeling ko it's... si John Torres kasi nagsabi sa akin, importante yung sophomore Joel in that voice. What does that mean? What does that mean? Sophomore film Joel. Sage advice, yeah. Sage advice siya kasi importante yung first film, pero yung sophomore film mo daw, coming from John Torres, I'm sure tama to si John Torres to eh. So, sophomore film is, that would set you, like, kumbaga, doon ka na makikilala ng tao. Kasi yung first film mo, yun yung debut mo. I mean, it's either hit or miss. Tapos, okay, ito yung ginawa niya. Yung second film mo yung parang siya yung magtatatak siya. Ano bang, anong klaseng filmmaker Actually, ka? naisip ko rin yun na yung second film magtatatak sa'yo. Totoo siya. Kasi even si award-winning Michael Red, di ba? Invite natin siya dito. Nasa Hollywood pa yan. Busy pa yan. Ano ba yung sophomore niya? Ano yung Birdshot yung sophomore niya. And even, Jesus ko, Sophomore din. Kasi yung first film ko, yung My Paranormal Romance, yun, yung parang, very memorable for me kasi kami-kami lang yung sa Cebu nang gumagawa, Cebu actor. So parang there wasn't that much pressure, there wasn't that much rules. Alam mo ba, for 1 million pesos, nagawa namin yun in 15 days. Wow. So, alam mo may... 15 ha? Oo, kasi 5-cam setup kami kasi hiram lang lahat ng camera. Oo ba? Oo, kasi ang dami nagpahiram kasi may mga news coverage ka pa dyan eh. Oo, na maraming nagpahiram sa amin ng camera, mga batteries, mga ganun. Yung parang, filmmaking the best. Ganun yung yung parang bayanihan, may ganun siyang dating eh. Kaya may community-driven spirit. Oo, na-miss ko yung mga dati pinapanood ko kasi yung mga short films mo. Gusto ko yung mga sobrang fan ako ng mga short films mo. Gusto ko talaga yung mga short films mo. So yung mga recurring characters kayo, na parang sayang na parang like gusto ko yung ganun, ng recurring characters. Alam mo, kunyari ako, if pwede, gamitin ko si Dino Pastrana every single time eh. Alam mo, gusto ko yung nagre-recur na characters. Tapos napapanood ko siya kila Wes Anderson, how ginagawa siya La Quentin. Alam mo yung comfortable filmmaking. So, yung mga shorts mo, may mga recurring ka eh. Tapos nilagay mo sila sa, romance. Feeling mo ba, makaka-work mo pa sila eventually? Sana. Gusto ko sana may recurring Chai character ako. Di ba si Chai, di ba? Ganon. Pero, I don't know, schedule or depende. Siguro. Schedule or sa gusto ng, ng producer or something. May mga ganong aspects na eh. Or naisip mo rin, baka hindi bagay. I want to give this role to her na mas maganda. Alam mo yun, may mga ganong mga responsibilities na totoo, no? mo. Oo, na di ko naman i-cast na small character siya dito. Totoo. May mga ganon na, may mga gusto akong mga Cebu actors, yung problem na sa Cebu sila. Alam mo naman yung scheduling dito sa Maynila na sa shoots na bigla na may shoot or something. Kaya di ko rin makommit. Kaya ayun, mga kabatch ko na filmmakers from Cebu na parang nag-exodus sa Maynila sila, Remton Zozola, Kit Deligero, I think bago lang si Ara Chowdhury, sila Christian Laban. So, mga ganun. Gusto yung pelikula ni Ara. Oo, yung Miss Bulalakaw, no?
And I'm really looking forward to her. Sophomore, Sophomore break. film yan. Oo. Kasi grabe, nagulat ako sa Bulalakaw, sobrang... Ang daming Cebuano filmmakers na discover through Cinnamon Originals. Like, Kit Delguero, Iscalawags. Bakit, parang yun yung nila, parang festival of choice nyo ba siya? Siguro, yun nga, may tradition na may regional or Cebuano. Parang C1, Cebuano. may sort of, I don't know, nakita ko lang na may ganung pattern lang. So, parang in a way, easier to get into or something. I don't know, kasi may ganun ng reputation. Yeah. So, ayun. And then, I think happy naman sila sa past ng mga Cebu films, ganun. So, ayun. I mean, compared to Cinemalaya, compared to the other festivals. But I'm sure, but right now, yung Q-Cinema, very open sa regional eh. May regional nga recently. So, Yung Kaway sa Sulod. And then, I think even Cleaners was regional. Cleaners din, Tugigaraw. So, ganun. May question pala ako. Mamaya tayo mang backstab. Yung importance na ano yung importance Hindi naman ng backstab. pagde-deviate sa first draft? Kasi kanina may pinag-uusapan tayo off the record na. For Parang me, kasi feeling ko yung, di ba sabi nyo, yung dilemma siguro mo was because kung comedy, alam mo yung comedy or sa inyo paras, ingrained yung comedy eh. Pero kahit sa comedy, may comedic timing na tinatawag, di ba? Nire-refine yung jokes, kumbaga. Oo. So kagaya, may isa na tayong pinag-usapan kanina na parang kaya siguro medyo flat kasi how do you deviate from that na parang hindi mo gagawin na, mag-comedy tayo so dapat funny. Well, Ganun. with regards to first draft, ako siguro, I just came from the school of thought na wag ka hanggang first draft. Siguro kailangan mo balik-balikan yan until siguro 8th draft, 15th draft ka or something. Kasi I think may pwede ka pang mapiga sa material or saan mo pwede puntahan niya. Yan. I remember yung Amélie, yung French film. Actually, when they started out, ensemble siya. They didn't realize si Amélie ang main character until later sa drafts. Siguro mga 8 or 10, nakalimutan ko na eh. Pero alam mo, may ganung sort of discovery na mas na pa-eureka at na-lightbulb moment ka na, may na-discover kang something na... Isa yung theme lalabas pa sa later drafts. Oo, na doon mo lang ma-realize. Naalala ko baka siguro yata na, I think nag-discuss kayo nila Jade Castro noon or something na, yung theme pala is parang growing up. Oo, kasi parang draft 7 na siya eh. Oo. And then, doon yun lang na-realize na, draft 6. Whatever the age, grow up or something, may ganun eh. And I think, no matter how, si Jade to eh. No matter what age you are in, parang you always have to grow up. Oo. Na I think lumabas din sa characters mo na yung sila Ricky Davao, 'di ba, na mga matatanda na pero they have some growing up to do. So ganun yung kaya gusto ko yung ganung kasi mas may exciting siya. And even sa Lucid, may ganun kaming moment na we realize na this film is about this. Doon kami na parang, nga, napag-ganun kami. Mas ma-refine mo the next draft after that, doon mo yung parang... Kasi, if alam mo ba, kung wala yung Eureka moment na yun, siguro, ang Lucid all-out bleakness siya. From start to finish. So, nung na-discover namin yung Eureka moment na yun, na, this film is about this, doon kami na, nga, parang mas naging confident ako, i-tell yung story. So, yun, kaya advice ko sa mga filmmakers, wag lang sa first draft. As in, explore nyo pa. Talk to someone about it, mga ganun. Kasi, kailangan mo ng kailangan mo ng opinions ng ibang tao eh. Like ako parang nagpapa-opinion. Mostly sila Jade. Harap ka ng mga kapwa filmmakers. Harap ka rin ng hindi filmmakers. Kasi minsan masyado tayo enclosed sa bubble na isa na tayo mag-isip lahat halos eh. So, ako ng outside din. Outside. Na kaya parang, exciting yung may ma-discover ka pa na iba sa film. So, yun. So, filmmakers, wag na sa first draft, pag-isipan ko pa. Ilang draft ka ba, normally, ikaw? Siguro, lumalagpas ako ng 5. Lumalagpas. 5 ang minimum mo. Diba parang nakwento mo yung si Elise, di ba na iba na draft din? Yeah, ako mabot ako ng 8 sa Elise yata, 8 or 9. Matagal din ako Parang 7 yung minimum ko. Although ngayon, yung gagawin ko na next, parang nasa 3rd pa lang, so parang okay na ako. First time ko na parang, tumitino na ba ako?
ano yan, parang level yan, parang master form, di ba? Oh, yung una yung first, next time yung first draft mo, ano na siya, pang ano na siya. Oo. Yun na yan, parang gawadurian ka na Oo. nun. Isa ka ng screenplay master. Pero parang ano yun di ba may developmental stages daw, yung unconscious competent. Yun yung delikado. Ano talaga? Ano yun? Unconscious Dapat competent. Conscious competent ka lagi. Conscious ka na, ay, alam mo yung learnings, pero dapat check mo pa rin. Unconscious competent, parang kunwari, nagda-drive ka. Akala ko nagta-type na, nagme-makeup. Conscious pala. Corny? Uy, hindi ha? Comedy. Mas nakakatawa yun kaysa yung pinag-usapan natin. Pag nilagay yun nila yung eksena na yun doon, pili ko, mas maganda. Conscious competent. My hair. Ganun na, May question ka pa ba? Yung siguro isang tanong ko na lang, yung sa Dami nating segue, no? Sinemuan original sa... Yourself, Yung ano? Zelda. Hi, Ronald. Ako lang, Sir Ronald, ako lang na lang talaga soundtrack. Soundtrack? Cinema One. Ay, Alam mo, parang... Ay, parang wala yung cinema. Cinema, yung Q-Cinema may chorus na, no? Oo. May lyrics na siya na extra. Hindi, alam mo, My God. kung may Parang soundtrack, draft to na. kung may soundtrack ang Sinemuan, dapat edgy din. So, metal or punk rock. Na, Cinema One! Ganun. Cinema One, my Original. life in pieces! Di ba? Oh, edgy. Take it all Di ba? away! Kaya mo? Cinema One! Kakaiba! ang slogan niya yun is, kaya mo, di ba? Kaya Ayun, mo. yun, no? Oo. Sa inyo ba? Anong ano nyo? Anong tagline nyo dati? Anong time nyo? Sa time. Ay, ngayon? Ay, parang babaliktad ang mundo mo. Ganun. Sabi kakaiba ka ba? Sabi mo ngayon? Oo, yun. Kaya mo. Kaya mo. Hindi na nag-isip mo. Puro hamon no? Oo nga eh. Actually, na-miss ako sa Cinemuan promo team ngayon. Ang gagaling nila. Like, parang mas inano nila sa mas accessible yung promo na mas naiintindihan. As in, ang active ng ng engagement ng community sa Cinemuan Films nung this year na maraming naging curious, like yung mga memes sila, ang daming nakarelate, daming nakakuha. Kaya upload din ako sa naisip nila na mga ganun. Yung mga promos ng individual films, no? Oo. Oh, maganda nga. Alam mo na lumalabas sa feed ko yan eh. Kaya, this Cinnamon Original kinaya ko. Ano kaya next year, no? Sana may bayad ba yun pag tayo nakapag-isip? Oo nga, mag-pitch na tayo. Kakasa ka ba? Lit na ite. Rock na ito. Or sana all. Sana all. Wala stick panis. Wala stick. Sana all. Doon sa ending ng Lucid. Ano yung naisip mo? Kasi napansin ko, parang hindi ba may mga abo-abong stuff doon. Also, parang nawala spoiler alert. Spoiler alert nga pala. Alert, Nawala na yung filter yung dream filter. Parang ano yung pumasok sa isip niyo nung kino-conceptualize? That part, parang dinicide ko na wala na yung filter look na watercolor kasi parang ang pinagdaanan ni Andy is parang nag-blend na yung reality at dreams niya at nag-depersonalization na siya. So parang nag-detach siya sa sarili niya. So hindi niya sure kung siya ba yun. May sinabi niya sa dialogue na parang alam mo yung feeling na parang hindi mo panaginip. Parang panaginip ng iba. So may gano'n na siyang detachment sa And then nung nag-crumble na, ko yun kasi parang gusto ko yung feeling na in a way nag-open up na yung character sa isang tao sa dreams, but at the same time she let go. Parang in a way she was always in control. She always tried to be in control, pero maybe what she wanted was to let it go. Parang lang niya. So parang gumuguho lang siya paunti-unti kasi it's a sign na parang nag-open up na yung niya, yung self niya. Para sa iyo ba nanatili siya sa dream world or I leave it to the audience na na pag-isipan nila yun kasi doon ang point of debate Ang daming nagde-debate doon Pero ito fun fact na lang. Ang patay na tao ba na naginip? So, may mga ganung questions. So, di ba? So, may mga ganun. So, pero when I attended this black screening ng Lucid, and then puro mga titas yung nanonood. So parang nakakatuwa kasi yung reaction na talaga nila, ha?
namatay siya. Ganun siya. So parang, hindi. Okay lang, nandun naman si JM, gumagano na sila eh. Parang, sige, parang ibang insight din yun. Pero, I leave it to the audience. Ang dami kong clues na nilagay kung ano talaga yung fate ni Anne doon sa pelikula. So, ganon. Yeah, may tanong pa ba kayo before we go on to our next segment? Wala na. Wala na. Yay! Well, siguro gusto ko lang i-commemorate yung Cinnamon Originals for their 15 years na for discovering filmmakers, for discovering new voices, for Swerte ng mga mas younger filmmakers especially. Oo, I have to say. Ang ganda na ng kasi platform. I remember nung nangangapa pa yan kung ano talaga yung Cinnamon. Ngayon medyo parang may branding na sila, may sort of presence na sila, inaabangan na sila ng mga tao. Defined na. Kaya, and I think it's gonna be exciting in the next few years kasi malalaos na tayo, Joel. So, Grabe nga. Mag-mentor na lang Mga gawa ng mga tao ngayon parang, alam mo, hindi, kasi may time, nanonood din ako ng mga short film ng mga students last time. Sa film school. Oo. Sabi ko, ano ba yan? Ang gaganda. Diba? As in, the technical nandyan na eh. Lamang lang ako ng konti. Alam mo, parang, papunayin mo na yung mga iba. Parang hindi maganda yung ilawan mo dito sa part na to. Oo. Hanapan mo lang ng Hanapan mo na eh. Nininitpick mo na para lang ibaba sila eh. Pero masagaling na sila eh. May estudyante pa mag-approach sa akin, Direk, pwede ba ako sumali sa Cinnamon Originals? Parang may ganong Huwag muna. Hindi naman. Ako Sabi ko, muna. Kung ready ka na. Ganun. Kaya mo ba? Kaya mo. So, yun. It's gonna be exciting for the next few years, I think. Yeah, totoo. With better technology, mas madali na makatell ng films eh. So, yun. And we'll be looking out for the next Joel Ferrer, Victor Villanueva. The next failures. Kung kayo the worst, sila yung much worse. The much worse, diba? Tapos mag-look back sila, titignan yung mga past ones. So, papanoorin nila yung mga gawa nila. Pag napanood nila yung gawa natin, parang, Diba? siwan yan. Papasok sila sa Cinnamon office, nandun yung mga portraits natin. May Kaya magsimula yung pictures natin kasi paganda na paganda. Oo. So, magsimula. Diba? Hanggang nandun na yung mga tadhana sa dulo. Mga music na Vivaldi. Diba? The past Cinnamon filmmakers. Ganun. So, congrats Ronald Arguelles. Yes. Love kita kasi dahil kaya mo. Kaya mo. Dahil kakaiba ka. Grabe ang effort ni Sir Ronald sa pag-mount nito every year. I can just imagine the pressure. Next ako parating nga eh. I find myself excited to watch. For the next Cinnamon filmmaker. Ayun. So guys, for this last segment, usually kasi yung segment is what we have watched recently. Pero instead na lang, I guess, sa amin ganun na lang. Pero sa inyong dalawa, anong pag-usapan nyo yung mga napanood nyong Cinema One originals films? Sa past, Itong 2019. 2019? Wait. Parang weird kung ako, magsalita. Kasi laglagan na to. Ito na yung laglagan Ano na na lang portion. kaya? Pero ang ganda ng, I'm honored sa lineup na to. I mean, to be part of this lineup, as in, ang maraming magagaling, ganun. So, exciting siya. Panoorin ko yung iba. Hindi ko pa napapanood lahat. Ano lang Curious kaya? ako sa POV niya, ni Joel. Pero I mean, for me, a very memorable Cinnamon Originals film is Violator ni Dodo Dayao. Ayun. Iskalawags ni Kitty Ligero. Ano pa ba? Oo nga pala, nasiwan yung Violator, no? Ito yung yung kay Shirin Seno, yung bago niya. Nervous Translation. Ayun, yun. Ano pa ba? Yanggao. Ang ganda ng Yanggao. Yanggao, alam mo ba? Sa mga unang... Nakakanan ako, shit. Grabe yun. Horror grabe na Cinnamon and then very, genre, very exciting. Kasi parang, around that time ng Yanggao, yun pa yung Cinnamon na nangangapa pa akong art house or genre. Nung nakita ko yun, shit, pwede to, parang ganda. Very, Speaking of horror, hindi ba Cinema One yung Diingon natin? Kabatcho rin yun, ng 2011, na, yung zombie. Yun din, parang very zombie na provincial yung setting, as in, exciting din yung phone ko yan, sorry. Pero, sobrang R&B mo, ha? Soulful. Kasi, nung nag-shoot ako ng My Paranormal Romance ko, kasabay kami shoot ang Dingo na to. And,
looking back, fun siya kasi agawan kami ng crew ng shoot na yon. So parang Share lang. nag-share lang kami. Pero alam mo, tangina, ba't niyo kinuha yung crew ko? May mga ganun na kaming moments. Pero parang hindi ko akalain na abot na. It was a fun time sa Cebu sa pag-filmmaking that time. Kasi nangyari yun na, ay, ang busy natin ang busy. Then after that, boom, nawala. Parang, ay, may ganung may ganung feeling. Kaya nag-Manila base ako kasi ang rare ng film production. So, ayun. Ano pa bang memorable for me? Ikaw, Joel, ano? Ang dami kasi. Blue Bustamante. Blue Bustamante. Grabe. Blue. Oo. Ay, lahat na kilala ko eh. Lahat ng, Oo. alam mo, parang part na lahat ng, I mean, sila, Peterson ba nag-Q Cinema? Hindi, Ang Cinnamon. tukol ay ano, di ba? Cinnamon Originals. Cinnamon, Oo. diba? Yun din. Tukol ba? Tukol, no? Cinema Oo. 1. And then, baka bukas ni Sam Lee. Baka bukas. Oo, na somehow Ang parang dami. 2 minutes. maraming na-curious sa Cinema 1 dahil sa baka bukas, ganun. Kasi lalo na dyan so, nagsimula, sabay si oo. Miko saka si Jet eh, yung ni Jet. Ano nga yung kay Jet? Bukas na lang sa pagkat. Gabi. Yun, oo. Ano pa ba? Sa past Cinema 1 originals, yung... Well, there was Upcat na film. Oo. Available free on YouTube. Oh, nasa full, nasa... Talaga? Cinema 1 channel na rin ng YouTube. Yun, and then, yun, baka siguro yata, grabe, di ba? Uy, damas ka rin dun ha. Nandun ba ako? Oo, kasi yung mayaman na si Dino Pastrans, parang ko, Ay, oo, si Q ka doon. Si Q ako, first acting gig ko yun. Oo, di ba? Gumaling ka dito sa Elise ha. Oo, di ba? May recurring character ka Oo. na. So, dyan talaga. Cinematic universe. Oo. Ano pa ba? Yun, Violator, Dating Ko Tadhana, ano pa yung on top of my mind? Shift. Shift. Oo, Siege. ganda ng Shift. And Siege. then yung Ay, hindi. ano? Kasi, sa akin kasi, si Prime ba may nilabas dyan? Sa Cinema 1, parang wala. Wala pa. Q Cinema Q siya. Cinema si Manananggal. Manananggal and And Sleepless. Sleepless. and na-appreciate ko rin yung last year yung Mamu. Mamu, maganda Oo, yan. kasi parang napanood ko, ay, ang sex progressive ng film, hindi siya misery porn na usually associated with that kind Yes. of subject matter. And then tinanong ko yung director, si Rod, na I'm just wondering na parang fantasy fulfillment yung nangyayari sa characters. No? Then sabi niya, kasi I'm tired of making films about the milieu na ganito na super depressing milieu. Gusto ko magbigay ng hope na parang, nga, no? Napaisip rin ako na may positive siya na dating yung In the wake pelikula. of films na, lalo na this year, yung sobrang nagdudusa yung mga characters. Oo. Parang sobrang refreshing ng Mamu. Oo. Ang dahil ko nga eh. Habulin ko nga eh. Ngayon, pwede pa na makahabol pa yun, no? Sa next week, no? Sa I think- Micro Cinemas. I think, oo. May plus Kasi Micro parang Cinemas. ang mga, gusto pa na rin Metamorphosis sila. Oo, ang ganda rin Metamorphosis. Yan sila. Fan talaga ako na ni Gian. Ang galing niya sa very nuanced performance, yung pag-direct, yung very small stories. Kasi gusto ko yung paki yung The Other Year ni Gian. Ang ganda ng paki, Oo. personally. Ang ganda ng mga ginagawa ni Gian. Kaya excited ako sa next film ni Gian na Well-deserved tong mga awards nila ngayon. Oo. And ano pa ba? Actually, gusto rin matrabaho si Gio Gahul ulit eh. Kasi, Ang ganda rin ng visuals ng Oo. Ay, Oo, yung Although, alam mo, siya yung kay Kevin Direct. Ako gusto ko siyang panoorin. Gusto ko siyang panoorin. Panoorin mo. Then Kasi sobrang curious ako talaga eh. Kasi parang coming from yung Catnip from 2012. Oo. 22. Parang anime. And na-enjoy ko rin yung yung Yours Truly Shirley Parang alam ko na ganun siyang type of pelikula. Kaya Alam mo, feeling ko nga Regine Velasquez siya yung siya eh. parang si Regine Velasquez yung face ngayon ng ng Cinema 1. Cinema 1 kasi parang, Nung press ko namin, Regine lang yung pinag-usapan. Talaga? Oo. kumain ka na. May mga ganun mga tanong. Kumain ka na. Yung alam mo yung parang nasagot niya na lahat ng mga tanong. Tapos hindi tanong kayo. Sobrang sa kanya pa rin. Ubus na yung tanong nila, pero sa kanila pa rin yung Or yung inubos pa rin nila. nag-play na yung trailer, then may tanong sa press, can you tell us a story of each of your films? So, mga ganun na. So, Parang may salita ka tungkol sa film kaya Lucy parang. Okay, next, pass the mic. oo. Mr. Jean. So, what do you wear? But I can blame her kasi comeback niya sa film. Hindi, oo, yun nga. Ako rin excited ako Actually, to watch ganda na- her back on screen. No, nakwento nga sa akin yan. Ay, hindi, sorry. Nakita ko lang siya sa isang post na parang shooting. Oo. Tapos parang Cinema 1 coming suits, parang Regine Velasquez. Parang talaga, grabe, no? The other film na, na parang nagustuhan ko yung Tia Madre. Tia Madre. Kasi,
I think, it has that weirdness eh. Yeah. Siguro, I think they just lack time siguro sa VFX. Hindi ko alam na baka pwede pa siya ma-polish, pero it's there. It's very promising. Pero performances daw talaga. And I wouldn't be surprised na yung director, no, magka next project na sunod-sunod na movies, na horror. At least comedy tayo, wala tayong. Diba? walang competition. We're still the funny guys. Hindi kami na lang, ikaw wala ka na eh. Oh, hindi. Let me back in. Let me back in. Okay ka na dyan, saka dun sa... Take me back. I'm still funny. Gaganon ako sa gateway, guys. Kumakanto kaya? I'm still funny. Tasakbay ka na ni Mikhail. Oo, Dito na tayo. Stop the lucid dreaming. Come back to reality. Hope, dual gravity. Then sakay ako sa eagle niya, di ba? Doon na kayo. Ganun. Mag-paramount ka na. Doon sa sasakyan mo. Wala ko maisip na Hollywood na. Basta I wouldn't be surprised na if si Mick mag-Marvel or mag-Star Wars yan in the future. Nakikita ko sa kanya. Oo. Tayo parang, Nakikita ko sa kanya. shit. Nagawa mo na yung zombie film. Was it like on the top, no? Ganun na. Uy, ang ganda ng Ganda talaga ako sa Dead Kids. Oo, ganda. Ayaw to say na. Yun yung favorite Mick Red film ko. Ako rin. So far. Hindi ko pa napapanood. Binenta siya sa akin ng filmmakers as ito yung favorite Mick Red film ko. So, talaga? Wait, napanood mo na? Oo. Okay. May premiere sa di ba, sa cinema? Yeah. Oo. Andun ako, in the know ako. Mas invited. Updated. Ganda. Ako sobrang nagustuhan ko siya. Wait, ano pa bang Fast Cinema 1? Ikaw, Joe, ano pa bang memorable for you sa Fast Cinema 1? Ang dami kasi, sobrang dami. At hindi mo na alam kung Q Cinema siya or ano. Oo. Alam mo, every year parang merong, bagong kalaban. Joel, ang competitive mo, ha? Kung may nakita ko bago, nakakatawa na naman. Pero pinaka-traumatizing talaga yung patay na Jesus eh. Bakit? Tumatawa kasi Brillante Mendoza. Puta naman. Alam mo katawa yan? Ganun yun. Nakatingin sa'yo, no? Brillante nandito eh. Parang 5 seats apart sa amin eh. Tapos, Ganun pa si Brillante na, pala pa. Victor, the best! Kung kaya pa siya lechon, tabis nito, sarap naman ito. Yung kinanalabi, wala talaga lechon sa mga tao. Nung premiere ng Jesus, nasa labas lang ako eh. Takot ako eh. So, hindi, man. Nung narinig ko nagtawanan, ay, okay pala. Sa C1 yun, sa akin, parang easy choice sa akin yung Tadhana. Easy choice yung sa akin. Like, favorite ko siya. Oo. Kasi, siya, para sa akin, in my opinion, very rewatchable na pa yung kapalit-litin. I mean, alam mo yun, parang siya yung kumbaga din niya sa direction to yung Philippine cinema, yung movie na yun, yung small indie film na yun. Actually, that movie changed Philippine cinema. Yes. Sa akin, I agree. Oo, na pwede yung ganong pelikula na tapos alam mo parang siya na yung, I mean, before that, parang very poverty porn, yung, alam mo, parang when people talk about Filipino cinema, parang, misery, gano'n. Misery, ganyan. So pwede pa rin masaya. Ngayon, parang hopeful love na rom-com na two people talking na very cute. Tapos, at that time, very fresh siya na parang okay. Kaya pala yung ganito. Naalala ko pa yung when I talk about indie films, sasabihin, yung mga gay films. Ay, umabot pa ako doon. Na parang, indie, yung mga bading-badingan, gano'n, So somehow yung, I don't know if it was Tadhana that changed it, or siguro with the influx of other indie na that helped usher in those kinds of, na different kind of films for indie. So, ayun. Pero yeah, Tadhana was a game changer. Yeah. For a couple of years, hanggang ngayon, pa eh. Benchmark. May nagte-take effect pa rin siya ngayon eh. Oo. I mean, ngayon, feeling ko, when you think about it, parang nagsisimula na yung dahil woke culture na ngayon eh. Pre-woke pa yun eh. Ngayon kasi parang woke na. Oo. It's starting to have may weight na yung horror, saka yung somewhat suspenseful na yung revenge ng mga babae, ganyan. Baka mawalan tayo ng trabaho sa woke culture na yun. Gusto ko yung story mo talaga eh. Parang, ang hirap na mag-joke ngayon. Mahirap mag-joke na, no? Oo. Although parang part of the challenge yun, like,
kaya ako may additional draft for wokeness. Oh my God, ano. So may draft 3 ako, di ba? May draft 3 ako. Ngayon sinusulat ko. Yung sinulat ko prior to that. So balik ko, ang producer ko ngayon, live producer ko si Joey Reyes, direct Joey. Tapos, talaga na, yung gumawa ako ng draft 2, gusto ko yung draft 2. Gusto rin niya, pero Joel, ang dami niya sinabi na, na parang very woke. Talaga ba? Sige na, sige na. Na iba yung panahon, dapat Ba't ganito ka magsalita? Ay, masyado ano to, Oo, masyadong sexist, masyadong offensive. Kaya ang hirap din. Even ako, nung nagsulat ako the other day, parang, can I still joke like this? May mga ganun na Pero minsan gusto mo isugal Oo. Parang parang fuck you, di ba? Ganun. No, alam mo. Masensor ako. Hindi kasi Ma-X-rating tayo. Minsan lang gusto mo lang umabot doon Like, gusto mo lang ilaban. Like, may mga certain things na gusto mo ilaban lang na just so that parang fuck you nga. Tama ka? Oo. Pero kailangan mo yun Alam mo yun kasi parang kailangan mo identity yun Identity siya Like, kung baga ako, we identify ourselves as parang men who doesn't grow up too fast. Alam mo yung... So ako, minsan gusto mo lang ilaban yung mga things na parang hindi dapat pinaglalaban pero ilalaban mo. Pwede mo natanggalin pero hindi, ayoko Kasi yun yung point, di ba? May ganun. Like sa MTRCB, yung Elise, nilaban ko talaga yung ganun. Nung bata, yung nagtaas ng, nag-fuck you yung bata na babae, ang tumatakbo. Naging dalawa yung version ng pelikula just for that single kasi kung hindi tanggapin ng MTRCB. Pero tapos nakipag-discuss pa ako sa MTRCB after just so that gusto ko lang ilaban yun kasi bakit kailangan ko siya Nag-react ba sila? Kasi bata parang minor de edad na middle finger Paano yun issue siya Di ba may yung Seth Rogen na bago lang yung mga bata na na mga bastos, di ba? Paano makaget away yun, no? Wala. Dito kasi ang sa MTRCB is pag kunyari hindi ako pwede mag-GP dahil may mga bata na may pinag-uusapan sila about sex, about ganyan, kailangan baka gayahin. Ganun yung nila, way of thinking nila. So, okay, I see. So, sanitize, ganun. Kasi nag-usap sila ng tuli, para, sino yung crush mo, kiss. So, hindi pwede yun? Bakit? Well, as GP, kailangan mo ng magulang para i-explain sa kanila. Yung mga ganun, So, PG na yan. So, PG siya. Tapos baka maging R ako, inahabol ko lang yung PG. Pag may possibility na maging R15 ba? R13 pag pumakyo siya. Pumakyo siya. Tapos parang, sige na po, gusto kailangan PG to. Sige na nga ikaw talaga, Joel. Such a funny guy. Such a funny guy. Never grow up, Joel. Gano'n sila. Okay. Whatever you say. Whatever you say, Lord. Princess, sa'yo naman, anong napanood mong pelikula? Recently o sa Cinema One? Recently na lang. Sa Netflix ako Traffic kasi lagi. Mandalorian. Disney Plus. Disney Plus yun nag-download ako ng Disney Plus. Ganda! Sa Video City ba yan? Diyan sa may tayuman, pagkanan mo. Kasi rin wala akong Disney Plus Kayo ni FBI, guys. Joke lang. Tinapos ko yung Chef's Table. Season 6. Season 6. Yun, okay naman siya. Very artsy. Paano nakinabang ang Philippine cinema dyan? Wala. Nag-Netflix ka? Hindi. Yung pinanood ko ulit sa Netflix yung The Day After Valentine's. So, unang panood ko sa kanya. Jason Paul. Ayoko sa kanya. Nung first watch Talaga ba? Ayoko nung unang first watch ko. Uy, alam mo ba, yung first movie ni Jason Pollock sa Manos, Astro Mayabang, Cinnamon Originals. Astro Mayabang. 2010. Siya rin, di ba? Si Aaron Megan Villar. Young ba yung babae ito? Alam mo, sobrang curious ako dyan. Nasa kaya yan? iFlix. I think nasa iFlix. Yung Astro Mayabang. Sa iFlix. Hindi ko na-download. Hindi sa Video City. Marami ko kaya. Anyways, ano yung sinasabi mo? Ayun, yung sa At The Day After Valentine's. Oo. Noong una ayoko sa kanya kasi parang sabi ko, ano ba to, translate into Tagalog na Hollywood film, ganun. Pangalawang viewing,
okay naman yung ending. Mhm. Sa ending ako nag-interest. May pagka expectations versus reality. Oo, Yeah, tapos parang depende. ang dull na, sige, lagyan natin ng baybayin para interesting. Parang ganun. Oo. May For ano me. ba? May mga independent films ba si Jason? Parang JP, wala eh. Wala eh, no? Ano wala na? Counted ba yung Black Sheep? Yeah, in between. Magkakabaong. Sabagay. Magkakabaong. Magkakabaong lang Pero yun. 2014, Hindi, yung instalado. instalado. Installa. Too far mang instalado ba? Tama ba? Mm. Oo nga pala. Festival natin. No? May festival na ba tayo? Fatigue na ba? Hindi ko pa, parang, alam mo, last year nagka-festival fatigue, I think. Ito yung time na nagsunod-sunod yung Q-Cinema, Oo. PPP at Cinema Oo. Originals. I Yung think. closing film ng Cinema Cinema One, One. yun yung opening film ng Q Cinema. Grabe, no? Grabing tapos ano, yung PPP and Cinemalaya magkadugtong din. Oo. So sobrang ubos Nakaka... ang pera mo. Ganun. Ubusan ang pera. Oo. So I think that Eh, time, medyo So, syempre, mga kaibigan ko pa yung mga hindi, di mo na po yung film ko, tangyan to. Oo. Hindi na yung sa kanya. So, kailangan panoorin lahat, Oo. kada friends mo. Ay, sorry. Ako sa sinyan ako nanonood. Nangyari ng na ba lista. sa'yo yun? Na ano? Yung best nangyari sa akin, yung parang hindi ko pa napanood yung film niya. Tapos magkakilala kayo for a very long time. Oo. Tapos hindi niya alam na hindi ko pa napapanood yung film niya. Pero akala niya napanood mo ko dahil agree ka na agree. Oo. I can't remember. Na, Ano yung gano'n? Kunyari, ako, hindi ko sabihin. Pero parang, uy, ganda ng pelikula mo. Tapos, ilang years na kayo magkakilala. Oo. Hindi ko pa rin napanood yung pelikula niya. Mhm. So, minsan, a few years later, alam niya na napanood mo yung pelikula, magre-reference sa film niya. Oo. Naalala mo yung ganung scene, Oo. di ba? Parang ganun. Oo. Parang ikaw, Oo nga. Oo. Di ako na-slide ako one time na parang, hey, congrats on your film, ha? And then yung sinabi niya, napanood mo ba? Ako is, hindi pa. But I heard good things. Ganyan. Ako sabi ko, gusto ko, anong gusto mo doon? Yung sa gitnang part. Oo. Gusto ko favorite part yung gitna. Yung Persuasion oo, 100. yung scene na ganito, ganyan. Oo, yun. Yung pumasok siya sa pinto, lahat kasi may pinto eh. Isipin mo yung lahat sila meron. Huwag ka magsabi na may kambing ba. Huwag yung specific. Isip ka naman may pumasok. Or yung gusto ko yung confro. Mga ganun. Ay, Yung Okay, confro. Oo, di So ba? yung confro, kasi parang, ewan ko, may build-up kasi siya eh. Oo. May build-up. And then nung sinabi niya, ang sakit. Grabe yun. Anong komentary mo doon? Ikaw, ano masabi mo doon? Anong komentary mo sa pelikula mo? Mag-reverse ka ng question. Tapos sila, pag-explain nila, mag-agree ka nila, Oh. Actually, yun din yung naisip ko. Oo. Habang pinapanood ko siya sa big screen. Oh, naisip ko rin yan. Ganun na. Oo. Max Oo. conversation. Or ano pa yun? Oo. Or ano pa yun sa rom-com? Gusto ko talaga yung part nag-meet sila sa ex. Pero alam mo, mas gusto ko doon, yung nagkabalikan sila. Oo. Spoiler alert. Spoiler alert, sorry. Pero ano mangyari sa dulo? Ay, so ano mangyari after na ng ending? Basta gusto ko yung funny na part na yun. Oo. Diba? Yung getting to know, gano'n na. Getting to know. Oo. So, yung meet cute to lang, grabe. Oo. Ang cute. Yung meeting na yun, ang cute. Victor Villanueva, baka dahil mo joke sa Twitter ngayon. Wala akong magawa. Ang dami mo joke sa Twitter ngayon. Free time na ako until Christmas eh. So, naglaro na lang ako. Ako rin, I feel useless ngayon na parang wala akong trabaho ngayon. Ako rin. Depressing siya eh. Oo, depressing pero at the same time, may nabasa akong article, never feel guilty when you are relaxing. Wow. Even if it's a year away. Hindi naman, grabe. Isang Grabe taon. lang yun. Ako, patapos na yung year, so parang okay na to. Sige na, gagamitin ko, never feel guilty if you're relaxing. Oo. Na parang you feel guilty na you're not working all the time. So parang Alam mo, tama, no? stressful na ano. Tama, no? Tama, pwede naman tayo mag-relax. Oo. Actually, na-feel ko yung kahapon lang na parang nag-deliver ako sa Death Stranding ng cargo, na parang shit, wala akong nasulat today, yung mga ganun. Buti pa si Mick, ang daming project. Ganun. Diba? Grabe, no? Oo. Tapos ngayon nasa, di ba, ay, parang, like ka na lang sa mga picture ni Mick, di ba? Oo, nasa Blumhouse na. Pucha. Paramount, nasa Warner Brothers, ganun na lang, no? Pucha. Ako lang, gusto ko lang maka-America eh. At ano? Ako nga, hindi pa ako nakapunta ng Boracay eh. Alam mo yun? So siya nasa Paramount na siya. Diba? May mga Hall of Fame siya, Stars, ganun.
bili siya sa Hot Topic, kain siya ng Oo. hotdog. Matala ako. Alam mo, nakakatawa kasi naglabas siya ng parang nahiya nga ako sa story ko kasi parang story niya parang kumakain sila somewhere. Ako kumain ako dyan sa Grill Queen sa Maginawa. Uy, masarap naman yun. Uy, ang sarap pero proud ako doon. Oo, masarap naman yun. Ang sarap, 320 lang. Puta, sobrang dami nun. Oo. Ako nga, I had to force myself out the other night na lumabas na lang kasi everyone's like, yeah, like, ang busy ko sa projects, ganun. Pumunta ako sa Dako, mas lalo ako na-depress kasi... May 3 million na siya. May nag-order ng 3 million na bottle sa next table namin. So, parang nakaka-depress na, shit, kung mag-filmmaking ako, maka-order ba ako ng 3 million na bottle? May ganun na ako questions eh. Kasi mo, inubos na nila ng gano'n, no? Samantala ikaw 6 days sa'yo yan. Oo, di ba? Nasa 1.5k lang kami na bottle eh. Titipid pa namin. Haluan mo pa ng tubig. Oo. Tumagal. Pero at least may... Yung pag-konti lang, parang ano mo? Pero at least may sumasayaw pa rin na girls sa paghatid sa bottle na, yeah, okay na to. Pero sa kanila, At least katabi nyo yung table. Oo. So pwede yung kumbaga yung mga girls na sumasayaw sa lahat, at least nakikinood ka na mas lang. ko kilalanin eh, para lang makatry ako ng ng 3 million na bottle. Balasan ito. Oo. Hindi, yung kumbaga, gano'n mo nila, yung pag wala na laman, yung gano'n mo nila iloob. Oo, di ba? Nakita ko nga, nung umalis sila, may leftovers pa ng mga yung mga salad-salad, mga gano'n. Grabe, no? Oo. Alam mo, feeling ko ganun pa rin ako ngayon. Parang jologs pa rin ako yung dance. Feel ko, alam mo, Hindi ako makapag-iwan ng mga natitira. Oo. Pagka gusto ko pa rin kayo, busog na ako, pero sayang, binili ko yan eh. do you ever feel that, Joel, na reluctant filmmaker ka, na nasa set ka, na parang, ba't ko ito ginagawa? Sana nasa bahay na ako or Oh somewhere. my God, you're talking to the right person. Oo, Yes. ako may mga fantasy ako na nasa Hawaii na lang ako, nagba-bartender, gano'n, nagsiserve. And then sa gabi, hacker ako. Mga gano'n. Bartender sa umaga. Oo. Yung sa umaga, parang nag-serve ka ng mga may straw na ganyan, Oo. na may payong. Oo. Then, bigay mo sa customer, may tips ka. May tips ka, tapos may puti nakakausap sa'yo, hey, you're Filipino, right? Yes, I am. Kasi mga ganun, tapos pagdating sa gabi, parang hacker ka na nga lang. Oo, di ba? While bartender ka, may communication line, I need you to hack something right away. Then punta ka, parang, I have to go. Mga ganun, di ba? Emergency hack. Oo. Kasi yun, papalit ka na ng dametas para papasok. Oo, di ba? Oo. Then insert mo yung disket, di ba? Hacking time. Hacking drive. Tapos pag may problema, ha? Shit, nahuli tayo. Oo. Emergency. Di mag-spout ka ng mga sci-fi bullshit na parang something like, I have integrated the ISP. Deleting. Deleting now. Defragmenting the hard drive. Enhance. Ganon, di ba? Enhance. High resolution. Kasi para pag ano na, Oh. hacking commence. Diba? Tapos yung pindutin na malaking enter button. Oo. Oo, diba? Yung enter ito gagamitin mo. Oo. Hindi may mga numbers. Hacking commence. Oo. Tapos may papasok ito. Mm. Lagi na Suspense. Yung parati na lang. 97, 98, Mm. 99. Tapos nakagano ka. Then cut to sa mega corporation na, we are being hacked, di ba? My lord, we're being hacked, my lord. Huh? Send Gagano them ng wine. in, di ba? Oh, send them in. Elite task force sila. Tapos nakatali. Tulang parati yung pasok. Alam mo, isip ko marati yun sa mga palabas. Oo. Ako pag nakatali ako, hindi ako mapatulak. Lalakad lang ako. Oo. Kasi ba't ako magsistay doon? Tutulak din naman ako, di ba? Maglakad na ako palapit. Hindi, baka parang conviction, baka pwede pa niya Tapos pag tinulak pa may ganaba, Character niya yun eh. Na, parang aggression na, let me go. Parang rebels. Sino ba mag-let me go, di ba? Oh, right, let me go, DDS. Ganun. Diba? Sa aga naman. Oo, so parang, sa glasses, ching! Hindi mo makita yung mata? Oo, magpuputish. Ano problema mo? Yung aga, mas anim. Lumapit ka dito. Sa aga naman. Ay, naman. Diba? Sometimes, Kaya ni Ana Luna yan. Hi po. Hello. Guest po kayo sa amin. Nag-message na ako. Tinext ko yung manager nito. Sometimes ganun, reluctant filmmaker ako na, I feel na, I don't know kung may na-contribute ba ako sa society. Yun yung dream. Yun yung may Oo. makontribute ka. Kasi, example end of the world scenario, gano'n si
President Duterte, we will save all na may spaceship na pupunta. We will save all the important people. Pero may slot kami para sa filmmakers. Ganun. Sino nilagay mo doon? Baka Wala hindi- na tayo doon. Oo, wala tayo. Ito yung mapili, Si isa diba? lang si Miguel. Si Mick Red lang. Unahin mo yan, kung yung mga top 5 yan, yung mga Oo. importante filmmaker. Oo, si Brillante. Tonet, Oo. Mick, Brillante, Oo. sino pa? Sino pa ba? Si Love Diaz. Love Diaz, Oo. isa pa. Isa pa. Lagyan ano. natin si Chito Ronyo, gusto ko si Oh, si Chito Ronyo. Save Lagyan sila. natin. Oo. Filmmakers that Okay have na, may contributed. bagets ka, may medyo bagets. Oo. May ano ka. Filmmakers that have contributed to society. Ano, ganun. Yun ang yun, ano. May kabit Five Tayo, slots oo. left, gano'n. Pag meron, papasok tayo doon, sa nasa top 1,500 filmmakers. Oo. Yan, baka. Oo. Meron kang article ano eh, top 20 directors to look out for doon sa may ganung article na ano, bitter nga ako, wala ako doon eh. Sana maki top 25 na lang or top 30, nandoon na siguro. Sana nandun na laman lang. No? Oo. Pero wala. Pero yun, yung spaceship, wala. Save na sila. Ako wala eh, parang... Oo. Might as well, gawa ka ng kung Siguro ano, ako diba? self-deprecating. Hindi ko naisip na para mapasok ko sa mga ganyan. So, parang ayun, parang wala tayo sa ano, kung sa Deep Impact, 'di ba? May lottery sila, 'di ba? May lottery. Oo, so Feeling ko nga, sa save na ganyan, Mhm. feeling ko may mauna pa mga critics na mas importante sa atin eh. oo, sila Richard Bulisay na 'yan. Oo. Ano ba? Oo. Charles Filmmakers lang, hindi ba? Una Oo. tumatamas kasi kailangan sila eh. Oo, may book na 'to eh. Ganun. Ikaw, may nagawa ka ba book? Oo. Nabasa ko yung Trip to Quiapo. Wala ka. Oo, and I'm sure si Ricky Lee i-save na 'yan. Oo, nandun siya. Treasure na 'yun eh. Oo naman. Parang ano, important cargo 'yun kung sa Death Stranding. May sarili siya. May sarili siyang kotse. ganun. Oo. Ah. Oo, may kami save us. Wala, nasa labas kami. Kaya natin yung ano. Siguro iba film students mauna pa sa akin kasi ang ganda ng gawa, ganda aesthetics. Direct. Oo. Parang sila yung future, di ba? Oo, tapos sila yung future eh. Oo. Kaya kasi parang Oo. puro patawa ka lang. Oo, then they can do weddings, di ba? Oo, pag maganda aesthetics mo, pwede ka mag-weddings eh. Oo, di ba? May dalawang rings, tas yung engagement na Di ba? laglagan. Nasa space pods. Oo. Ano? Ay, ito yung rason kaya nawala na yung mga court jesters eh. Kasi alam mo yun, court jesters, okay, importante for a time, pero pag tagal nila, ba't pati binabayaran yung mga yan? Oo, di ba? Tanggalin na nga natin, cut to 15th century. Oo, cost cutting tayo. Alam mo kaya Di tayo na kayo nakabili ng nakakatawa. armor. Gusto ko magdagdag ng armor. Tanggalin na Oo. natin yan. Oo. Insulto lang na insulto yan. Oo, hindi na siya nakakatawa. Ganun na. Buhok na tayo ngayon 15th century. Alam mo baka ancestors natin yun, no? Parang cycle lang to, Court no? jesters? Court jesters tayo dati. Siguro. Di ba parang patawa na patapos? Tapos. Oo. Oo, tapos. Junk food ka lang eh. Oo. Ayun guys. So, Dan, may gusto ka bang i-share na napanood mo? yun. May dalawa akong napanood na Filipino movie recently. Yan. Yung una, Adan. Yan. Oh! Mhm. Super curious. Fourth day Yeah. daw siya. Fourth day. Para siyang bomba film nung early 2000s. Totoo. Early 2000s, bomba film. Meaning, Mga Maui Taylor Hindi ko napanood era. Maui Taylor. Oh! Actually, nandun si Maui Taylor, may role siya doon. Sa nanay. Wow. May nanay role siya doon. Mhm. Ayun, sobrang Curious ako sa kanya. kung gusto niyo ng ganun, i-define. Pero ako parang medyo ridiculous na siya sa akin. Is it? Oo. Talaga? Tas yung ending niya sobrang weird na may certain merit ng konti yung pagka-shoot ng ending na may acting pa yan si Cindy Miranda yung parang yung gigil acting yung parang kasi ano ganun siya umarte. Tapos Duro. pero wala eh parang ito yung mga tipong pinapanood ko nung bata ako kasi wala pang alternative na pa-fast forward ka na dito May ganun siya. ay ganun eh may ganun siya Fast forwardable siya. fast forwardable siya pero yun para sa akin hanggang dun lang yun wala siya masyadong Talaga. Feeling mo iambag hindi siya makatulong sa pagbuhay ulit ng mga early bomba. ewan ko lang Like 2000s bomba. kung ewan ko lang kung yung reception niya ay parang kasi di ba very accessible na ang materialis Oo. ngayon eh. Kumpara dati, di ba? Dati naglalabas pa sila ng mga compilation. Oh, look at this. Bomba, Philippine Overnight cinema. Di ba selection. mga ganun yung mga DVD? Tapos yung Viva Hot Kaya ako Babes naging yung fan ni mga- Eric Mate eh.
Gumawa siya ng mga ganun. Frosty sa Scorpion Heads too. Ay, oo. Scorpion Heads. May ginawa siya, yung pinaka-recent niyang ginawa yung kay Meg Imperial. Ano yun? Rigodon ba yun? Oh, Rigodon, oo. Mga ganun. Pero wala na masyadong audience eh. Kasi parang kung ikaw, Porn ka na lang. you're horny ka, Pornhub ka na Tama. lang. May nag-upload doon ng wink-wink, mga scenes from mga Filipino Oo nga, films. no? May nag- Paano kayo maging interesting ulit yung gano'n? Alam mo, di ba illegal ang porn sa Philippines? Technically, oo. Napaisip ko the other day, what if i-legalize siya, no? I'm sure maraming yayaman. Maraming yayaman. Oo. Oo. Na gagawa lang ng porn dito, ganon. Yun. Problema siguro, exploitation of Yeah. Yeah, but peeps. sa Although, Twitter, daming alter, di ba? Parang mahirap na, Actually, paano nila nailabas yung adan? And parang how to gain revenue from it. Pero di ba kasi ang SM, hindi sila naglalabas ng R18. Uy, showing Hindi, siya sa R16 SM, siya. R16. Showing siya sa Oo. SM. So, I SM. guess, Pero kailangan R16 lang. naitawid nila, wala naman kasi puro lesbian scenes, wala naman pumping scene, pero Pero girl to girl. may isang Parang implied girl to siya. boy. Plan. Yan, spoiler alert. Pero I mean, ano siya, kumbaga marami siyang ipinapakita compare dati? Or, marami silang daya, tago. makakita ka ng puwet, makakita ka ng boobs. Hanggang doon lang. Oh, not for me. Pero for SM to do that, wala. Akala ko, Medyo, kasi considering their stance, di ba, Yeah. for films like that, parang nakakagulat. Ako, hindi ko to napanood sa SM, so I don't know kung may meron cut. silang separate version, na Kasi may what cuts. if, magkakaroon ba ng influx ulit na ganyan? I don't know. I mean, iba-iba naman yung era natin di ba? Pero, yun nga, yung gusto nila ma-horny, porn na sila, di ba? Sabagay. Kailangan siguro kahit yung mga gano'n, kailangan at least appealing na... Pero I think there might be a niche market for it kasi Pinoy, kakaiba din yung Pinoy na sexy. Yeah. Well, sabagay, depende rin sa crowd no? Pero Oo. yung mga moviegoers ba natin, ano bang... Doon sa pinuntahan kong screening, ako lang yung lalaki. Puro either tibo or babae. Totoo. Pero anong age range? Ooh. College people? Siguro 40s, may parang 50s-ish. Talaga? Ika na siya. Pero speaking of mga revival genres, mga ganyan, nanood ako ng Sanggano, Sangkwapo, basta yung... Sanggago, yan. yung Sanggago. Kay Altantay ito. Na-surprise ako kasi nasa SM ako, siguro naman 20 people na nanood. Marami. Yung humor kasi, Class siya, di ba? Hindi, it's, as in, ang old school. yung Ng old school as in ng- 80s, 90s comedy humor. yung story, yung direction, napaka 90s. I mean, I don't see young people that much going to it. Pero Talaga. yung mga tito mo. Pero very crass yung humor, very ganong style. Yung may joke doon si Eddie Garcia, yung nagdo-drawing siya ng map sa sa boobs, no. O ito, pupunta siya dito, tapos ibababa niya yung pen, tapos dito siya pupunta sa taas. Di ba, woke culture alert, di ba? Ayun, so marami na trigger doon. Pero yun nga, it's depend, parang, ewan ko kung, tinatangkili siya kasi ako nung pinuntahan kong screen, ang daming nanonood. Tumatawa naman sila, pero yung composition ng audience, hindi younger. Feeling ko din na mag-appeal sa kanila yun. Yung to be fair naman, yung mga, di ba yung mga movie-going audiences during off hours, mga matatanda naman talaga. Mga senior, nagpapalibre ng pelikula, or gustong makatulog habang nagsha-shopping yun. Pero yung panahon ni Eric, yung ginawa niya yung Scorpion Nights, of course, at least, parang may crafting, no? Like, Oo. Meron, no? maganda yung Kaya siya, paggawa. ako talaga, naging fan ako ni Rick dito. Oo. Pero yung may nabasa kasi yung review na diaspora siya. Yung alin? Young girl. Yung Adan? Oo. Ano ba siya? Naka-market ba siya as sexy film talaga? Or regional? Ang pagka-market sa kanya is a lesbian romance eh. Mm. Pero Feeling ko nga, romance. pero yung pagkalabas niya sa akin, lesbian romance siya na lalaki yung nagsulat. Kasi okay. kasi may scene doon na na-arouse si Rian Escanio na So parang man's fantasy ulit to. may pagka eh. Mm. Na yun, inaano yung boobs niya, tapos sarap si Rian Escanio na inaano yung boobs niya. Pero parang parang ilang bang babae ang alam ko na, syempre tinanong ko, di ba? yung mga babae na na-arouse sa, yung nagfa-fondle yung na-arouse, pero yung pag-fondle mismo ng boobs, hindi masyado. Ay, siya yung na-arouse nung
o parang weird yung conception niya of what a woman feels like. Sa araw. Sobrang horny nila all the time na tipo. Pati sa tricycle. Ay, naku, ewan ko. Basta I need proof. I want to. Panoorin mo, sige I lang. need proof. Cindy Miranda, ayan, please, guest with us. Charot. Pero, alam mo, I kind of applaud Viva for releasing mga, let's say, yung not the usual. Yeah. Like, yung mga ganyan. Very Even risky yung Sanggano, sila. Sanggwapo, as in, nung mag-release sila ng ganyan, na they're trying out different things. Totoo. Even yung Unforgettable, di ba? Na it was a dog story na Sarah Geronimo. And ang galing ni Sarah doon sa Unforgettable. So, Parang kahit anong pelikula nilalabas nila, hindi kagaya ng ibang studio dyan sa yung tipong meron silang may hulman na ng pelikula na ilalabas. Kasi na yun parang backwards thinking yun eh. Kailangan mo talaga ng bago eh. Mag-innovate eh. Gusto ko yung nag-innovate sila. Kahit na, sabihin natin kahit na hindi maganda yung ibang lumabas, at the very least, sinubukan nila. Hindi, yun talaga. Kailangan yung risk naman talaga, may malaking chance of failure. Pero yung pagkakamali mo sa failure na yun, hindi siya total failure. It's learning from that. Yeah. So, alam mo yung maganda na magkamali tayo para for the future din. wait, so are For you the saying, future are you generations. saying, are you saying we're the mistakes? We are the mistakes. We are. If you can't be a good role model, be Yeah, a horrible example. Iiyak lang. Birds to live Hindi by. naman tayo maliban yung spaceship. Makakawin naman tayo. Bye-bye po! Nakasilip na sila, Ricky Lizardo. Sige sa akin. Ingat kayo Sino po dyan. yun? Sudyapin niyo ako dami. Ingat kayo dyan. Enjoy the solar flare. Tapos tayo, dahil pa-funny naman tayo, parang tayo yung Stargraper. Okay lang yan. Okay lang, hindi naman. Masikip ka siguro. Oo, tayo na. Kung mabuhay nito ako sa susunod na buhay. I'm sure yung records natin nasa digital format na sa spaceship. Encoded tayo doon. We live on as holograms. Yes. Future nga eh. Na-upload na to the network. Pwede na binubukas sa hologram. Siyempre, di ba sila sa Ricky Leo? Matagal lang hindi nire-request eh. Hindi lumalabas eh. Okay. So, Ayun. So, that ends our very interesting episode. yes. Interesting and very mundane and very worst. This is the worst episode ever. Thank you, Joel and Vic, for... Thank you guys. Thank you. So, yan, hopefully in the future, kung may makuha pa kami sa Cinema One, then, di ba? Ayan, Jasmine Curtis, hi. Yes, hello. Oo nga, tara, dapat in-invite na natin yung mga yun, no? Lauren Yang. Artista mo, di ba? Yoga Hall, no? Si Yoga Hall, yan. Galing-galing magpaano. Next week na lang daw. Next week. Next week. Tapos sila ulit kasama. Kayo mag-interview sa Parami na kanila. parami. Next week, parang 15 na tayo dito sa kwarto. Nakatayo. Nakatayo na sila dito. Tanong ko si Alessandra kung game siya. Sige. Sige. Try natin. Yan guys, Abangan teaser. nyo. Over-promising. Over-promising, under-delivery. Okay lang yun. Talaga tayo eh. Hello, yun yung identity natin, no? So, yan. Inubo ka rin. Tayo na nice. Ako rin. Seasonal. Ako medyo din eh. So, until next time, guys. Yan. Yay! Thank you. Mabuhay Philippines, ba? Kaya mo ba? Kaya mo ba? Kaya mo. Mo. Bye-bye. Bye.